Ngunit sa kabila nito, lagi ring siyang napapansin ng ilang bata na lumalabas ng silid at pinagtatawanan. "Hoy pulubi! Anong ginagawa mo riyan?" Sigaw ng isang estudyante habang nakalabas sa bintana. Ngumiti lang si Damian at itinago ang papel sa likod ng kanyang maruming kamiseta. "Nanonood lang po ako, gusto ko lang matuto." "Hindi ka bagay dito, sa kalsada ka na lang." Sabay tawa ng mga batang nakapaligid. Ngunit hindi lahat ay ganoon. Sa kabilang panig ng silid, isang batang may malinis na uniforme at mabango ang katawan ang nakatitig sa kanya. Siya si Adrian, anak ng isang kilalang bilyonaryo sa bansa na si Alexander de los Reyes. Si Adrian ay kilala bilang mabait at masunuring anak, ngunit madalas na iniiwasan ng mga bata dahil sa kanyang pagiging tahimik. Napansin niya ang sinseridad sa mga mata ni Damian. Hindi ito mata ng isang pulubi lang, kundi ng isang batang may pagnanais. Kinahapunan, habang patapos na ang klase, lumabas si Adrian dala ang kanyang aklat. Nakita niyang nakaupo pa rin si Damian sa lilim ng puno. Lumapit siya at marahang nagtanong, "Gusto mo bang magbasa?" Nagulat si Damian, hindi alam kung sasagot. "Ha? Ako? Pero hindi ako marunong." Ngumiti si Adrian at iniyabit ang aklat. "Pwede kitang turuan. Gusto mo?" Nagmingming ang mga mata ni Damian. Hindi siya makapaniwala na may batang papansinin siya ng ganoon. Tumango siya ng paulit-ulit at doon nagsimula ang kanilang kakaibang ugnayan. Isang pagkakaibigan sa pagitan ng isang batang may lahat at ng isang batang walang-wala. Sa gilid ng isang lumang eskwelahan sa Maynila, naroon ng isang batang payat, marumi ang damit at walang sapin sa paa. Siya si Damian, 10 taong gulang, ulila at walang sariling tahanan. Madalas siyang nakikitambay sa ilalim ng punong akasya, nakatitig sa mga batang naglalakad papasok ng silid-aralan. Habang hawak ang isang lumang papel na kanyang napulot, pilit niyang ginagaya ang nakikita niyang mga letra sa pisara mula sa bintana ng ikalawang palapag. Hindi alintana ni Damian ang init ng araw o ang gutom na kumakalam sa kanyang sikmura. Ang mahalaga sa kanya ay marinig ang bawat salitang binibigkas ng guro. Doon nagsimula ang kanyang munting pangarap na balang araw matuto siyang bumasa at sumulat gaya ng mga batang nasa loob. Samantala, sa kabilang banda ng syudad, ipinakikilala rin ang buhay ni Alexander, isang bilyonaryo na abala sa kanyang negosyo, mga kumpanya ng konstruksyon, real estate at iba pa. Marami ang humahanga sa kanya, ngunit may ilan ding nag-aalinlangan sa kanyang pagiging masyadong istrikto. Para kay Alexander, ang kanyang anak na si Adrian, ang tanging kayamanan na hindi matutumbasan ng salapi. Nais niya itong lumaking disiplinado at marunong sa buhay. Ngunit dahil abala sa negosyo, bihira niyang mabigyan ng oras ang anak. Madalas ay puro yaya at guro ang kasama ni Adrian. Kaya't nang makita niyang masaya ang anak sa isang hindi inaasahang kaibigan, hindi niya agad ito napansin. Balik sa eskwelahan, hindi alintana ni Adrian at Damian ang mga matang nakamasid sa kanila. Habang nakaupo sa damuhan, inilatag ni Adrian ang aklat at itinuro ang mga letra A, E, I, O, U. Dahan-dahan niyang binigkas. Pinilit sundan ni Damian, bagamat pautal at mali-mali. A, E, E. "Magaling! Tama yan! Kaya mo to!" Habang tumatagal, napansin ng ilang guro na may batang pulubi na laging nasa paligid. May ilan na nagtaka at nagsabi sa isa't isa, "Bakit hinahayaan na lang ng school na tumampay ang batang iyon dito? Baka nagugutom lang." Pero hindi maganda sa imahe ng eskwelahan. Ngunit mayroon ding iilan na lihim na natuwa. Nakita nila ang determinasyon ni Damian, bagay na bihirang makita sa ibang bata. Isang hapon, habang nagsasara na ang paaralan, naroon pa rin si Damian. Lumapot ang guro na si Gangin Alvarez, kilalang mahigpit, ngunit may pusong mapagmalasakit. "Anak, bakit palagi kang nandito? Wala ka bang uuwian?" Napayuko si Damian at mahina ang sagot. "Wala na po akong nanay at tatay. Sa kalsada lang po ako natutulog." Naantig ang guro
ngunit alam niyang may limitasyon ang kanyang magagawa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, iho. Laging may paraan ng Diyos. Kinagabihan, naglakad si Damian pauwi sa ilalim ng tulay kung saan siya pansamantalang naninirahan. Humiga siya sa malamig na semento. Ngunit sa kanyang isipan ay ang mga letra na itinuro ni Adrian. Paulit-ulit niyang binibigkas ang O, U hanggang makatulog. Samantala, sa mansyon ng De Los Reyes, nakaupo si Alexander sa kanyang silid, nagbabasa ng mga financial reports. Napansin niya ang anak na si Adrian na nakangiti habang may hawak na aklat. "Adrian, bakit parang masaya ka ngayon?" tanong ng ama. "Papa, may tinuturuan akong bata kanina. Hindi siya marunong magbasa, pero gustong-gusto niyang matuto." Tumaas ang kilay ni Alexander. "Bata? Sino? Bakit kailangan mong turuan?" "Isang batang pulubi po, pero mabait siya. Hindi siya tulad ng iniisip ng iba." Hindi agad sumagot si Alexander. Pinag-isipan niya ang sinabi ng anak. Para sa kanya, mahirap pagkatiwalaan ng mga taong hindi niya kilala, lalo na ang mga galing sa lansangan. Ngunit sa boses ni Adrian, ramdam niya ang sinseridad at tuwa. Kinabukasan, bumalik si Damian sa eskwelahan. Ganoon muli ang eksena. Nakaupo siya sa lilim, nakikinig at nanonood. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na siya. Si Adrian, bitbit ang mataaklat, determinadong ituloy ang pagtuturo. "Simula ngayon, Damian," sabi ni Adrian habang nakangiti. "Hindi ka na mag-iisa sa pag-aaral. Tutulungan kita." Tumulo ang luha sa mata ng batang pulubi. "Salamat, Adrian. Hindi ko po makakalimutan to." At doon nagsimula ang paglalakbay ng dalawang bata mula sa magkaibang mundo. Ang isa'y lumaki sa karangyaan, ang isa namay sa kahirapan. Ngunit sa simpleng pagkahilig sa pagbasa, nagtagpo ang kanilang mga landas. Ang mga taong nakapaligid ay hindi pa alam ang magiging epekto ng munting ugnayang ito. Ngunit unti-unti, ito ang magbabago hindi lang sa buhay ng dalawang bata, kundi pati na rin sa pananaw ng buong komunidad. Sa simula ng kanilang kwento, malinaw ang dalawang magkaibang mundo. Ang marangya at ang maralita, dagdag pa ng isa. Namula si Damian sa hiya at muntik lang tumakbo palayo. Ngunit hinawakan siya ni Adrian sa braso. "Huwag kang umalis. Hindi nila naiintindihan. Basta mag-aral ka lang." Napalunok si Damian at pilit nang umiti. "Salamat, Adrian. Kahit ikaw, hindi mo ako tinutulak palayo." Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan sa loob ng kanilang mansyon, napansin ni Alexander na kakaiba ang sigla ng anak. "Anak, bakit palaging may dala kang aklat kahit tapos na ang klase?" tanong niya. "Papa, may tinuturuan po akong bata. Hindi siya marunong magbasa, pero gustong-gusto niyang matuto. Gusto ko pong tulungan siya." "Bata? Sino naman yan?" "Si Damian po. Isa siyang pulubi na laging nasa labas ng eskwela." Nabahala si Alexander. "Pulubi, Adrian, hindi lahat ng taong nakatira sa kalsada ay dapat pagkatiwalaan. Baka mapahamak ka." Ngunit mariing umiling si Adrian. "Hindi po siya masama, Papa. Mabait siya. At higit sa lahat, gusto niyang matuto. Hindi ba't palagi niyo pong sinasabi na dapat tumulong tayo sa mga nangangailangan?" Natigilan si Alexander sa sagot ng anak. Hindi niya iyon agad sinagot. Sa halip, tinitigan niya ang anak na may determinasyon sa mga mata. Para bang may tinig na nagsasabing huwag hadlangan ang munting kabutihang nais gawin ni Adrian. Samantala, sa mga sumunod na araw, lalo pang tumibay ang samahan ng dalawang bata. Tuwing reses, makikitang magkatabi sila sa ilalim ng puno habang nakabukas ang aklat. Habang si Adrian ay pasensya sa pagtuturo, si Damian naman ay puno ng sigla sa bawat bagong salita na kanyang natututunan. Ngunit hindi lahat ay masaya sa nakikita nila. May ilang magulang na nakarinig ng balita mula sa kanilang mga anak. Sa isang pagpupulong ng PTA, may isang ginang na hindi nakapagtimpi. Hindi ba't delikado na ang mga anak natin ay nakasalumuha ng mga batang galing sa kalsada? Hindi natin alam kung may sakit siya o kung anong masamang impluensya ang dala niya. Sumang-ayon ang ilan, ngunit may iilang nanahimik, ramdamang hiya dahil alam nilang wala silang konkretong besahan
para hadlangan ang dalawang bata. Isang araw, lumapit si Damian kay Adrian, dala ang isang maliit na papel na pinulot niya mula sa basurahan. Ngunit sa pagitan ng kanilang mga puso, nagsisimula ng mabuo ang isang tulay. Isang tulay na magdadala ng pagbabago sa hinaharap. Mabilis na kumalat ang balita sa loob ng silid-aralan na si Adrian, ang anak ng bilyonaryong si Alexander, ay nakikipagkaibigan sa isang pulubi. Ang mga estudyanteng dati ay walang pakialam kay Damian, ngayon ay lalo siyang pinagtatawanan. Ngunit imbes na lumayo, mas lalo pang pinili ni Adrian na samahan ang bagong kaibigan. Isang hapon, matapos ang klase, lumapit si Damian sa bintana kung saan nakaupo si Adrian. Nakatitig siya sa pisara habang sinusulat ng guro ang ilang salita. Napansin ni Adrian ang pagkahilig ni Damian at agad na kumaway. "Halika Damian, may oras pa tayo bago dumating ang sundo ko," masiglang tawag ni Adrian. Lumapit si Damian, nag-aalangan pa. Ngunit sa kabila ng pangumutya ng ilang kaklase, tumayo siya sa tabi ng mesa ni Adrian. "Gusto mo bang matutong bumasa ng mas mahirap na salita?" tanong ni Adrian. Tumango si Damian, halos hindi makapagsalita sa hiya. "Gusto ko, pero baka pagtawanan na naman ako." "Wala kang pakialam sa kanila. Basta andito ako, tutulungan kita." Nagbukas si Adrian ng aklat at itinuro ang simpleng pangungusap. "Ako ay bata. Nakikita mo ito? Ako ay bata," paliwanag ni Adrian. Dahan-dahan namang binasa ni Damian. "Ako ay bata." "Ang galing mo, tama yan." Habang masayang nagtuturo si Adrian, ilang kaklase ang lumapit at nag-umpisa ng panunukso. "Grabe, anak ng bilyonaryo, tutor ng pulubi," sigaw ng isa. "Baka bukas dito na matulog si Damian sa classroom?" "Adrian, sulat mo nga ang pangalan ko dito," hiling ni Damian. Ngumiti si Adrian at isinulat, "Damian." D-A-M-I-A-N. "Damian, basahin mo." Pinilit ni Damian, nanginginig pa ang kamay sa tuwa. Nyan, Damian, pangalan ko yan." "Magaling!" Sabay tawa ni Adrian at tinapik ang balikat ng kaibigan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Damian na may alaga siya. Hindi bilang pulubi, kundi bilang isang batang may pangalan, may kakayahan at may karapatang matuto. Ngunit hindi natapos doon ang pagsubok. Kinabukasan, habang naglalakad papalapit sa eskwela, hinarang siya ng dalawang kaklase ni Adrian na kilala sa pagiging palaaway. "Ano? Feeling estudyante ka na? Akala mo ba, porke tinuturuan ka ni Adrian, pwede ka nang pumasok dito?" Hindi po. Gusto ko lang matuto," sagot ni Damian habang nakayuko. Ngunit itinulak siya ng isa. "Umalis ka rito, hindi ka nararapat dito." Mabuti na lang at dumating si Adrian, agad na pinigilan ang mga kaklase. "Tigilan niyo siya, kaibigan ko si Damian, at wala kayong pakialam kung gusto ko siyang turuan." Nagulat ang mga bata. Hindi sanay na nakikita si Adrian na nagsasalita ng may tapang. Puno ng takot si Damian, ngunit sa puso niya ay may apoy na nagsimula. Isang damdaming hindi niya naranasan noon, ang ipagtanggol ng isang tunay na kaibigan. Sa mga araw na lumipas, mas lalo pang nahasa ang pagbabasa ni Damian. Nakakabuo na siya ng maliliit na pangungusap at unti-unti na ring nagiging kumpiyansa sa sarili. Ngunit kasabay nito, lalong dumami ang mga matang nakamasid. Mga guro, estudyante at magulang, lahat ay may opinyon tungkol sa batang pulubi at sa bilyonaryong anak na kanyang naging guro. Sa isang payak na umpukan ng mga guro sa faculty, narinig ni Ganing Alvarez ang usapan. "Baka dapat ipaalam na ito kay Ginong de los Reyes. Hindi pwedeng basta na lang pinapapasok ang isang pulubi dito." Pero nakikita niyo ba ang pagbabago kay Damian? Sobrang sipag niya. At si Adrian mas naging masigasig din sa pag-aaral. Ngunit, responsibilidad pa rin natin ang kaligtasan ng lahat ng bata. Hindi natin alam kung saan hahantong ito. Habang lumalalim ang usapan sa paligid, si Damian at Adrian naman ay patuloy lang sa kanilang pag-aaral. Tila walang pakialam sa mga usapan ng matatanda. Para sa kanila, mahalaga lang ang bawat letrang natutunan, bawat pangungusap na nabuo, at bawat oras na magkasama silang nagbabahagi ng kaalaman. Sa ilalim ng punong akasya, habang binabasa ni Damian ang kanyang unang buong pangungusap na walang tulong,
napangiti si Adrian. "See, sabi ko sa'yo, kaya mo." At napaluha si Damian hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa tuwa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hindi siya iniwan sa dilim ng kamangmangan. May isang kaibigan na naniwala sa kanya. Ngunit hindi pa nila alam na ang simpleng pagkakaibigang yon ay magiging mitsa ng mas malaking pagbabago sa kanilang buhay at sa buong eskwelahan. Mabilis na naging usap-usapan ang pagkakaibigan nina Adrian at Damian sa buong eskwelahan. Sa tuwing nakikita silang magkasama, laging may bulungan at mga sulyap na puno ng panghuhusga. Para bang isang malaking kasalanan ang ginawa ng anak ng bilyonaryo sa pagpiling makipagkaibigan sa isang batang pulubi. Isang umaga, habang inaantay ni Adrian ang kanyang guro sa loob ng silid, pumasok ang ilang kaklase na may hawak na sirang papel at lapis. Ipinakita nila iyon kay Damian na noon ay nakatayo lang sa labas, nakasilip sa bintana. "Oy Damian, gusto mo ng gamit?" Sigaw ng isa habang sabay-sabay silang nagtawanan. Itinapon nila ang papel sa sahig at tinapakan. "Ayan, bagay sa'yo, basura!" Tumikhim si Adrian, bumangon mula sa upuan at lumapit. "Tigilan niyo na yan, wala kayong karapatang pastusin siya." Ngunit lalo lang silang nagtawanan. "Ano ba Adrian? Bakit ka nakikipagkaibigan sa isang katulad niya? Hindi mo siya ka-level." Napayuko si Damian, pilit na nilulunok ang hiya. Pinulot niya ang sirang papel at lumayo. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, hinabol siya ng panunukso. "Ulubi, pulubi!" Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Kinagabihan, habang nakaupo sa ilalim ng tulay, naisip ni Damian ang lahat ng pang-aalipustang natanggap niya. Gusto na niyang sumuko, ngunit ang naaalala niya ay ang mga mata ni Adrian na puno ng suporta. "Hindi ka nag-iisa," yun ang mga salitang tumatak sa isip niya. Samantala, sa loob ng faculty room, napag-usapan na rin ng mga guro ang sitwasyon. Palagi na lang nasa paligid ang batang iyon. Hindi ba't delikado kung palaging nasa eskwela ang isang hindi estudyante? Sabi ng isang guro. "Oo nga, isa pa, hindi magandang tingnan para sa ibang magulang. Magrereklamo ang mga yon." Ngunit sumabat si Gining Alvarez. "Nakikita niyo ba ang pagnanasa niyang matuto? Hindi ba't tungkulin din nating suportahan ang bawat batang may pagnanais sa kaalaman?" Natahimik ang karamihan. Ngunit hindi nila maalis ang pangamba sa magiging epekto nito. Dumating ang araw na nagpasya ang ilang magulang na kausapin ang administrasyon. Isa sa mga pinakamaingay ay si Gining Ramirez, isang kilalang mayaman at mapagmataas. "Prinsipal, hindi ba't nakakababa ng antas ng ating paaralan kung hinahayaan nating tumambay ang isang pulubi rito? Hindi ito ligtas para sa mga anak namin." Ngumiti ng pilit ang prinsipal at sumagot, "Pag-uusapan po natin ito. Ngunit tandaan ninyo, wala pa namang ginagawang masama ang bata." "Wala pa, pero hindi natin alam bukas," sagot ng ginang. "Kailangan itong tigilan." Habang lalong dumadami ang humahadlang, si Damian naman ay patuloy na nagsusumikap. Kahit nilalait, pinipili pa rin niyang lumapit kay Adrian para matuto. Madalas ay magkasama silang nagbabasa sa ilalim ng punong akasya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas dumadami ng mga matang mapanlait na nakatingin sa kanila. Isang araw, matapos ang klase, nakita ni Adrian na umiiyak si Damian sa tabi ng bakod. "Damian, bakit ka umiiyak?" tanong niya. "Sinira nila yung papel na binigay mo sa akin, yung may pangalan ko," sagot ng bata habang humahagulhol. Nag-init ang dugo ni Adrian. Sobra na sila. Hindi nila naiintindihan. Pinahid niya ang luha ng kaibigan. "Damian, huwag kang sumuko. Hindi dahil pulubi ka, wala ka ng karapatan. Lahat tayo may halaga." Lumipas ang ilang linggo at sa kabila ng lahat ng pangungutya, hindi bumitaw si Damian. Tuwing may oras, pinipilit niyang mag-practice ng pagbabasa gamit ang mga aklat ni Adrian. Ngunit unti-unti ring lumalalim ang galit ng mga batang naiinggit sa kanya. Isa sa kanila ay si Marco, anak ng isa sa pinakamayayamang magulang sa PTA. "Ano bang meron kay Damian at lagi kang nandyan sa kanya?" tanong ni Marco kay Adrian habang naglalakad sila sa pasilyo.
Kaibigan ko siya at tutulungan ko siyang matuto. Sagot ni Adrian. Kaibigan? Pulubi lang siya. Nakakahiya ka, Adrian. Anak ka pa naman ni Mr. De Los Reyes. Matigas ang tono ni Adrian. Hindi ako nahihiya. Mas nakakahiya kung titingnan natin ang tao base lang sa bulsa. Narinig ng ilang estudyante ang kanilang pag-uusap at mula noon, lalong naging sentro ng intriga si Damian. Hindi lamang mga bata, kundi pati mga matatanda sa paligid ng eskwela ay may opinyon na. Isang hapon, habang naglalakad si Damian pauwi, hinarang siya ni Marco at ng mga kasama nito. Hoy Damian, sa palagay mo ba tatanggapin ka rito? Huwag kang mag-ilusyon. Hindi ka estudyante, sabay tulak sa kanya hanggang sa matumba siya sa putikan. Nagtawanan sila at iniwan siyang nakadapa sa lupa. Ngunit sa halip na magalit, pinulot ni Damian ang papel na dala niya at pinunasan ng kanyang damit. Pinilit niyang ngumiti. Balang araw, makakabasa ako at kahit anong gawin niyo, hindi niyo yon maaalis sa akin. Sa mga oras na iyon, dumating si Adrian. Nakita ang nangyari at tinulungan siyang tumayo. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Damian. Hindi lahat ng tao ay maiintindihan tayo. Pero basta magkasama tayo, kakayanin natin. Tumango si Damian, hawak-hawak ang sirang papel na tila simbolo ng kanyang pagtitiis at pangarap. Habang palalim ng palalim ang alingasngas, mas lalong sinusubok ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit sa puso ni Damian, mas lalo siyang tumitibay. Alam niyang sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta, may isang tao na nakatayo sa kanyang tabi. Isang kaibigan na handang ipaglaban siya laban sa mundo. Mabilis ang paglipas ng mga araw, ngunit kasabay nito ay lumalalim ang galit at inggit ng mga batang ayaw kay Damian. Hindi lang simpleng panunukso ang ginagawa nila ngayon, kundi lantaran na silang gumagawa ng paraan para mapahiya at masaktan ang batang pulubi. Si Marco ang laging nangunguna, hindi lamang dahil sa kanyang kayapangan, kundi dahil gusto niyang ipakita na walang lugar si Damian sa kanilang mundo. Isang hapon, matapos ang klase, iniwan ni Adrian ang kanyang bag at ilang gamit sa mesa. Lumapit si Damian para ayusin ang librong ipinahiram sa kanya. Sa hindi niya alam, nakatanaw na pala si Marco at ang kanyang mga kasama. Tahimik silang pumasok at kinuha ang lapis at notebook na ibinigay ni Adrian kay Damian. "O Damian, gusto mo ba ng mas magandang gamit?" Malisyosong sabi ni Marco. Nagulat si Damian. "Pakibalik na lang please, hindi akin yan. Hiniram ko lang kay Adrian." Ngunit imbes na makinig, winasiwas ni Marco ang lapis at biglang binali ito sa harap niya. Unit din ang ginawa nila sa notebook. Tingnan natin kung paano ka pa mag-aaral ngayon. Naluha si Damian habang pinupulot ang mga sirang gamit. Sa oras na iyon, dumating si Adrian. Kitang-kita niya kung paano pinagtulungan ng mga bata ang kanyang kaibigan. "Marco, anong ginagawa niyo?" Sigaw ni Adrian habang mabilis na nilapitan si Damian. Nagkibit balikat lang si Marco. "Bakit Adrian? Laruan lang naman yan. Hindi bagay sa kanya. Ito ang huling beses na gagawin niyo to kay Damian. Kung ayaw niyong marinig sa principal, tumigil na kayo." Mariing wika ni Adrian. Nagulat ang mga bata. Hindi nila inaasahan na magsasalita ng ganoon si Adrian, ang tahimik at mabait na anak ng bilyonaryo. Ngunit kahit sa pagkabigla, hindi pa rin umatras si Marco. "Aba, ipinagtatanggol mo pa talaga? Pulubi lang yan, Adrian. Hindi siya karapat-dapat sa atin. Mas karapat-dapat siya kaysa sa inyo. At hindi ko hahayaang saktan niyo siya." Nagtawanan ng grupo, ngunit halaang inis nila. Umalis silang bit-bit ang kahihiyan, ngunit nag-iiwan ng banta sa kanilang mga mata. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Damian sa ilalim ng tulay, mahigpit niyang yakap-yakap ang silang notebook. Lumapit si Adrian, dala ang bagong gamit. "Damian, pasensya ka na. Hindi ko akalaing gagawin nila to." Umiling si Damian. "Hindi mo kasalanan. Sanay na ako sa ganito. Pero minsan, gusto ko na lang tumigil. Baka tama sila, wala akong lugar dito." Umupo si Adrian sa tabi niya. "Mali sila. May lugar ka rito. At nandito ako para siguraduhin yon." Kinabukasan, mabilis na kumalat ang insidente sa buong paaralan.
Maraming estudyante ang nakarinig na ipinagtanggol ni Adrian si Damian. Umabot ito sa kaalaman ng ilang guro at pati ng prinsipal. Gino't ginang, may problema na naman sa batang pulubi, ani ng isang guro sa faculty meeting. Hindi ba't dapat nam itigil ito? Hindi naman siya estudyante rito. Wika ng iba. Ngunit muling nagsalita si Gung Alvarez. Pero nakikita niyo ba kung gaano siya kasigasig? At hindi ba't mas kahanga-hanga ang ipinapakita ni Adrian? Hindi ba't dapat suportahan natin ang kabutihang iyon kaysa pigilan? Sa kabilang banda, nagsimulang lumala ang sitwasyon para kay Damian. Lalong naging lantaran ang panunukso ng iba pang estudyante. Kapag dumaraan siya, may mga sutsot, may mga salitang pulubi at walang kwenta na ibinubulong sa kanyang likod. Minsan, may mga nagtatapon ng papel na bola sa kanya habang nakaupo sa ilalim ng puno. Isang araw, habang nag-aaral sila ni Adrian, dumating ang guro nilang si Gung ng Reyes at nakita silang magkasama. Adrian, bakit mo pa dinadala dito ang bata? Hindi ba't nakakasagabal na siya? Tanong ng guro, halatang nagdadalawang isip. Hindi po siya sagabal, ma'am. Siya po ang tinutulungan ko, tugon ni Adrian. Napailing ang guro, Adrian, anak ka ng bilyonaryo. Hindi mo kailangan pakisamahan ang isang tulad niya. Ngunit sagot ni Adrian ay mariin, pero kailangan niya ako at mas kailangan niya ang kaalaman kaysa sa kahit anong bagay. Hindi ba't tungkuling nating lahat ang magbahagi ng kaalaman? Napatigil ang guro at hindi na nakasagot. Umiling na lang ito at lumakad palayo. Ngunit ramdam ni Damian ang bigat ng bawat salitang binitawan. Baka masyado na kitang pinapahirapan, Adrian. Pati ikaw nadadamay, sabi niya ng mahina. Hindi ako nahihirapan. Masaya ko na tinutulungan ka. Damian, hindi ko hahayaan na mawalan ka ng pag-asa. Sa mga oras na yon, lalong naging malinaw kay Damian kung gaano kahalaga ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit kasabay nito, ramdam niya ang pagdami ng mga humahadlang. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lamang basta simpleng pagtuturo ng pagbasa. Isa na itong pagsubok laban sa mga tao at sistemang nagdidikta kung sino ang may karapatan at sino ang wala. Isang linggo ang lumipas at dumating ang araw na hindi na nakatiis ang prinsipal. Pinatawag niya si Adrian sa kanyang opisina. Adrian, anak, naririnig ko ang lahat tungkol sa iyo at sa batang si Damian. Naiintindihan ko ang kabutihang ginagawa mo, pero may mga reklamo na ako mula sa mga magulang. Hindi ito maaaring magpatuloy. Nagulat si Adrian. Pero sir, wala naman po siyang ginagawang masama. Nais lang po niyang matuto. Hindi iyon ang nakikita ng mga magulang. At kung patuloy siyang nandito, baka maaapektuhan ang pangalan ng ating taaralan. Ngunit bago pa makasagot si Adrian, biglang pumasok si Damian sa opisina, kumihingal at nanginginig. Sir, kung problema po ako, aalis na lang ako. Ayokong madamay si Adrian. Pasensya na po. Natahimik ang lahat. Si Adrian, na halos maiyak, ay humarap sa prinsipal. Hindi tama ito. Hindi dahil mahirap siya, wala na siyang karapatang matuto. Kung aalis siya, aalis din ako. Napamulagat ang prinsipal sa sinabi ni Adrian. Sa kanyang isipan, malinaw na may higit pang lalim ang pagkakaibigang ito kaysa sa simpleng pagtuturo lamang. Nungit kasabay nito, ramdam niyang hindi magiging madali ang laban nila laban sa mga taong ayaw sa presensya ni Damian. At mula sa araw na yon, naging mas mabigat na pagsubok ang haharapin nina Adrian at Damian. Isang pagsubok na hindi lamang tungkol sa kanilang pagkakaibigan, kundi sa pagtindig para sa kung ano ang tama sa harap ng pang-aalipusta ng karamihan. Habang patuloy na nakikipaglaban si Adrian para sa karapatan ni Damian, hindi pa rin lubos na nauunawaan ng kanyang amang si Alexander ang lahat ng nangyayari. Madalas niyang nakikitang masayang umuuwi ang anak, ngunit may bahid ng pag-aalala sa mga mata nito. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ano ang bumabagabag sa kanyang kaisa-isang anak. Isang araw, napagpasyahan ni Alexander na personal na ihatid si Adrian sa paaralan. Karaniwan kasi ay mga driver ang nagsusundo at naghahapid dito. Ngunit sa pagkakataong iyon,
ay nagkaroon siya ng libreng oras mula sa kanyang negosyo. Habang nakaupo sila sa loob ng kotse, napansin niya ang kakaibang sigla ng anak na parang may inaasahan. "Adrian," tanong ng ama, "bakit parang palaging sabik kang pumasok sa paaralan ngayon? Ano ba ang meron?" Napatingin si Adrian sa kanya. Saglit na nag-alinlangan, ngunit kalaunan ay nagsabi rin, "Papa, kasi po may tinutulungan akong kaibigan. Hindi siya estudyante rito, pero gusto niyang matuto. Pinapakita ko sa kanya kung paano magbasa." Natigilan si Alexander. "Kaibigan? Hindi estudyante? Sino siya?" "Si Damian po, isang batang pulubi. Wala siyang pamilya at sa kalsada siya natutulog. Pero mabait siya at gustong-gusto niyang matuto." Napakunot ang noo ni Alexander. Pulubi? Anak ng isang bilyonaryo at kaibigan ni Oak ay isang batang lansangan? Para sa kanya, parang imposible iyon. Ngunit hindi na siya nakapagtanong pa dahil bumaba na si Adrian at mabilis na naglakad papasok. Sa halip na umalis agad, pinili ni Alexander na maghintay muna sa kotse. Doon niya unang nasilayan si Damian. Nakaupo sa lilim ng puno akasya, nakatitig sa isang lumang papel at tila inuulit-ulit ang mga letrang nakasulat doon. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Adrian at inakita ang dala niyang aklat. Umupo silang dalawa sa damuhan at nagsimulang mag-aral. Hindi maipaliwanag ni Alexander ang nadamang pagtataka. Sa halip na makaramdam ng inis, may kakaibang awa siyang naramdaman sa batang payat. Marumi, ngunit seryoso sa pag-aral. Kinahapunan, bumalik si Alexander upang sunduin ang anak. Inabutan niyang magkasama pa rin sina Adrian at Damian, nagtatawanan habang pinipilit ni Damian na basahin ang ilang salita sa libro. Lumapit siya ng dahan-dahan at sa unang pagkakataon ay nagkaharap sila ni Damian. "Anak, siya pa si Damian?" Bagaro po si Alexander habang nakatitig sa bata. "Popo, Papa," mabilis na sagot ni Alexander. "Siya po ang tinutulungan kong magbasa." Napalunok si Damian. "Hindi alam kung paano gagalaw." Sagot ni Damian, "Ang ikaw ba ang laging kasama ng anak ko?" Mas makitan si Alexander nung mabuhong pinggan sa hanong nanay. Hinawakan niya ang balikat ng anak at sabay sabing, "Hindi, huwag kang aalis. Gusto ko lang malaman kung bakit ka narito." Muling nagsalita si Adrian. "Papa, wala po siyang pamilya. Pero kahit ganun, gusto niyang matuto. Hindi ba't palagi niyo pong sinasabi na ang edukasyon ang pinakamahalagang puhunan?" "Kaya gusto ko po siyang tulungan." Tumahimik si Alexander. Naisip niya ang sariling kabataan, kung saan lahat ng bagay ay nakahain na sa kanya. Magagarang libro, guro, at malalaking oportunidad. Samantalang narito sa kanyang harapan ang isang batang halos wala ng pag-asa, ngunit pilit na lumalaban para lamang matuto. "Damian," tanong ni Alexander, "paano ka natutulog sa gabi kung wala kang bahay?" "Sa ilalim po ng tulay, sir, o minsan po sa gilid ng tindahan. Basta may bubong kahit kaunti." At lalo pang nadurog ang puso ni Alexander nang marinig ito. Kinabukasan, muling bumalik si Alexander sa paaralan, ngunit sa pagkataong ito ay hindi upang sunduin si Adrian. Tahimik siyang naglakad sa loob ng campus at muling nakita sina Adrian at Damian na magkasamang nag-aaral. Lumapit siya at naupo sa tabi ng anak. "Pwede ba akong makinig?" tanong niya. Nagkatinginan ang dalawang bata, parehong nagulat, ngunit tumango si Adrian. "Siyempre po, Papa." Habang pinapanood ang anak na nagtuturo, hindi na iwasan ni Alexander na mamangha sa piyaga ni Damian. Kahit paulit-ulit siyang nagkakamali, hindi siya sumusuko. At sa bawat tamang sagot, may ngiti sa kanyang mukha na hindi mabibili ng kahit gaano kalaking pera. Makalipas ang ilang minuto, inaya ni Alexander si Damian na kausapin siya ng sarilinan. "Damian, gusto kong malaman ang tungkol sa pamilya mo. Mayroon ka pa bang mga kamag-anak?" Umiling ang bata. "Wala na po. Iniwan na po ako ng nanay ko sa palengke noon. Hindi ko na siya nakita." Naramdaman ni Alexander ang bigat ng bawat salita. "Kung ganoon, paano ka nabubuhay?" "Namumulot po ako ng bote. Minsan po naglalako ng basahan. Kapag may mabait, binibigyan ako ng pagkain.
pero kadalasan po gutom. Napabuntong hininga si Alexander. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang tinamaan ang kanyang konsensya. Ang dami niyang kayamanan at ari-arian. Ngunit narito ang isang batang halos wala ni anong pag-asa. Pagbalik sa kotse, nag-isip siya ng malalim. Hindi na lang ito tungkol sa anak niyang Adrian. Ito'y tungkol sa isang batang may pangarap, ngunit walang paraan para maabot iyon. Bakit parang hindi ko na kayang baliwalain ito? Bulong niya sa sarili habang nakatanaw sa bintana. Nang gabing iyon, habang magkasamang kumakain ng hapunan, nagtanong si Alexander kay Adrian, "Anak, kung bibigyan natin si Damian ng pagkakataon, sigurado ka bang kaya niya?" "Opo, Papa. Alam ko pong kaya niya kasi nakikita ko sa kanya ang pagsusumikap. Hindi siya sumusuko kahit mahirap. At kung may kaunting tulong lang po, siguradong malayo ang mararating niya." Napatingin si Alexander sa anak at muling napangiti. Sa murang edad nito, mas malinaw pa ang pagtingin sa mundo kaysa sa kanya na ilang dekada nang nabubuhay. At doon nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang isang desisyon, isang hakbang na magbabago hindi lamang sa buhay ni Damian, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at sa buong komunidad. Sa kanyang puso, unti-unting nabuo ang pagnanais na kilalanin ang batang pulubi, hindi bilang abala o panganib, kundi bilang isang batang may pangarap at may karapatang marinig. Kinabukasan, hindi na nagdalawang isip si Alexander. Sa halip na manatili sa kotse habang naghihintay kay Adrian, siya mismo ang naglakad papasok sa paaralan. Nais niyang makilala ng mas mabuti ang batang pulubi na sinasabi ng kanyang anak. Alam niyang hindi sapat na obserbahan lang ito mula sa malayo. Kailangang marinig niya mismo mula sa bata ang kanyang kwento. Nadatnan niyang nakaupo si Damian sa lilim ng punong akasya. Nakasalampak ito sa damuhan habang nakatingin sa aklat na iniwan ni Adrian kahapon. Mababa ang kanyang pag-upo, parang natatago, ngunit malinaw ang determinasyon sa mga mata niya nang unti-unting nagbabasa ng bawat letra. Lumapit si Alexander ng marahan. "Damian, hindi ba?" tanong niya, dahilan para magulat ang bata. Agad na tumayo si Damian, tila nahihiya. "Opo, sir. Magandang hapon po." "Hindi mo kailangang matakot," sabi ni Alexander habang bahagyang ngumiti. "Ako ang ama ni Adrian. Gusto ko lang makausap ka." Nag-alangan si Damian, ngunit kalaunan ay tumango. Naupo silang pareho sa ilalim ng puno. "Sabihin mo nga, Damian, bakit ka palaging narito sa paaralan?" tanong ni Alexander. Nagkuyom ng kamao ang bata bago sumagot. "Gusto ko lang po matuto, sir. Kahit hindi ako estudyante dito, nanunood na lang ako sa bintana." Tapos si Adrian po, tinulungan niya akong magbasa. Wala po akong ibang makakapitan. Tumango si Alexander, pinipigilan ang biglang kirot sa kanyang dibdib. "Nasaan ang mga magulang mo? May pamilya ka pa ba?" Bahagyang nanginig ang boses ni Damian. "Wala na po. Bata pa lang ako, iniwan na ako ni nanay sa palengke. Hindi ko na siya nakita mula noon. Wala rin po akong tatay. Kaya natutulog na lang po ako kung saan-saan." Tahimik na nakinig si Alexander. Naramdaman niya ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng bata. Hindi ito reklamo, kundi simpleng katotohanan ng kanyang buhay. "Paano ka nabubuhay araw-araw?" muling tanong ni Alexander. "Namumulot po ako ng bote. Minsan po nagpapalimos. Kapag gutom na po ako, naglalakad ako hanggang sa may nag-aabot ng pagkain, pero hindi po ako sumusuko kasi gusto ko talagang matuto." Napatingin si Alexander sa mga kamay ng bata. Magaspang, marumi ngunit mahigpit na nakahawak sa aklat. Doon niya napagtanto kung gaano kahalaga para kay Damian ang bawat pahina ng kaalaman. Dumating si Adrian, hawak ang isa pang aklat. "Papa, anong ginagawa niyo rito?" tanong niya, nagugulat na makitang magkasama ang dalawa. "Kinakausap ko lang ang kaibigan mo, anak," sagot ni Alexander. "At marami na akong natutunan tungkol sa kanya." Napangiti si Adrian. "Sabi ko po sa inyo, Papa, nabait si Damian." Nagpatuloy ang pag-uusap nila sa tatlo. Si Adrian ang nagbigay ng buod ng mga araw na nagdaan,
kung paano niyang tinuturuan si Damian, kung paano ito nagsusumikap na matutong bumasa at magsulat. Si Damian naman ay tahimik lang na nakikinig, halatang naiilang na nasa harap ng isang kilalang bilyonyaryo. Damian, wika ni Alexander, ano ang gusto mong marating sa buhay kung sakali mang matuto ka ng bumasa at magsulat? Saglit na natigilan ang bata bago sumagot. Gusto ko pong maging guro balang araw para po matulungan ko rin ang ibang bata na katulad ko na walang pagkakataon. Napatitig si Alexander sa kanya. Sa murang edad, dala na nito ang isang pangarap na higit pa sa sarili. Hindi niya ito inasahan mula sa isang batang walang-wala. At doon, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na lang ito tungkol sa anak ng si Adrian, kundi tungkol na rin sa kinabukasan ng batang kaharap niya. Samantala, sa loob ng faculty room, nagsimula na ring kumalat ang balita na mismong ama ni Adrian ay nakikipag-usap na kay Damian. Iba-iba ang reaksyon ng mga guro. Aba, kung mismong si Mr. De Los Reyes ay interesado sa bata, baka dapat talaga nating bigyan ng konsiderasyon. Wika ni Gongang Alvarez. Ngunit may ilan ding tutol. Hindi pa rin ito tama. Hindi estudyante si Damian. Baka maapektuhan ang reputasyon ng paaralan. Pagbalik sa ilalim ng puno, muling nagsalita si Alexander. Damian, gusto kong magtanong, kapag may pagkakataon ka bang pumasok sa paaralan, susuungin mo ba kahit anong hirap para lang makapag-aral? Mabilis ang sagot ng bata. Opo sir, kahit ano pong gagawin ko. Kahit po maglakad araw-araw ng malayo, kahit wala pong baon, basta makapag-aral. Napatingin si Alexander sa kanyang anak. Narinig mo ba yon, Adrian? Ganyang katindi ang kagustuhan niya. Opo, Papa. Kaya po ako hindi tumitigil na tulungan siya. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Alexander ng kakaibang paggalang sa batang pulubi. Wala itong yaman, wala itong ari-arian, ngunit mayroon itong puso at determinasyon na hindi matitinad. At sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang ideya na baka dapat siyang gumawa ng mas higit pa kaysa sa pagtulong ng kanyang anak. Bago umalis, hinawakan ni Alexander ang balikat ni Damian. Salamat sa pagiging tapat sa akin. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tandaan mo, may nakikinig sa iyo ngayon. Naiyak si Damian at mahina ang sagot. Salamat po, sir. Hindi ko po alam na papansinin niyo ako. Pag-uwi, tahimik si Alexander habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang mga salitang binitawan ni Damian. Hindi siya makapaniwala na isang batang halos walang nakakaalala ay may ganoong kalaking pangarap at determinasyon. Samantala, si Adrian ay nakangiti habang nakatingin sa bintana. Masaya siya na nakilala ng kanyang ama, si Damian. Para sa kanya, iyon na ang unang hakbang para mas maintindihan ng lahat ang tunay na halaga ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit hindi nila alam, habang mas nagiging malapit sila kay Damian, mas dumadami rin ang mga taong hindi sang-ayon. At ang kanilang pagtutol ay unti-unting magiging balakid sa pag-usbong ng bagong pag-asa. Pagkalipas ng ilang araw mula nang makausap ni Alexander si Damian, unti-unting kumalat ang balita sa buong eskwelahan. Hindi lamang mga estudyante ang nagbubuluman ngayon, pati mga guro at magulang ay may kanya-kanyang opinyon tungkol sa kakaibang sitwasyon. Ang usapan, mismong bilyonaryo, ama ng isang estudyante, ay nakipag-usap at nagpakita ng interes sa isang batang pulubi. Sa pasilyo ng paaralan, narinig ni Damian ang ilang estudyanteng nagbibiruan habang nakatingin sa kanya. Uy, baka maging kaklase na natin yan. Special case kasi ng tatay ni Adrian. Naku, baka bukas bigla na lang tayo may bagong pulubi sa klase. Hahaha! Hindi na lang pinansin ni Damian ang mga iyon. Ngunit ramdam niyang mas dumami ang matang nakatuon sa kanya. Sa faculty room naman, naging mainit ang usapan. Hindi magandang tingnan na palaging nasa paligid ng paaralan ng bata, sabi ni Ganyong Reyes, halatang naiinis. Sumagot si Ganyong Alvarez, pero nakita niyo naman kung gaano kasigasig si Damian. At kung mismong si Mr. De Los Reyes ay nakikipag-ugnayan na sa kanya, hindi ba't karapat-dapat din siyang bigyan ng konsiderasyon? Ngunit isipin ninyo ang ibang magulang. Singit ng isa pang guro. Kung magrereklamo sila,
Paano na ang reputasyon ng ating paaralan? Sa isang PTA meeting, lalo pang lumala ang usapan. Pinangunahan ni Ginong Ramirez, ang magulang ni Marco, ang pagtutol. Hindi ako sang-ayon na hayaang manatili ang batang iyon dito. Wala siyang sapat na papeles, wala siyang pondo, at higit sa lahat, hindi siya kabilang sa apin. May ilang sumang-ayon, tumango at nagsimulang magsalita. Tama si Ginong Ramirez. Ramirez, nakakatakot isipin kung anong impluensya ang maidudulot ng batang iyon sa mga anak natin. Ngunit may iilang magulang din na hindi mapigilang magsalita ng kabaligtaran. Pero hindi ba't dapat nating tularan ang tiyaga niya? Kung lahat ng bata ay kasing pursigido niya, mas maganda ang kinabukasan ng ating bansa. Nagpatuloy ang pagtatalo at bago matapos ang pagpupulong, malinaw na nahati ang mga opinyon. Mayroong mariing tumututol at mayroong ding nakikita ang halaga ng pagbibigay ng pagkakataon kay Damian. Samantala, sa mga pasilyo, mas dumami ang mga estudyanteng nang aasar. Isang araw habang papunta si Damian sa ilalim ng puno upang salubungin si Adrian, biglang may sumigaw mula sa isang grupo ng estudyante. Damian, siguro gusto mo nang maging mayaman, no? Kaya ka dikit ng dikit kay Adrian. Nagtawanan ng lahat habang si Damian ay napayuko at mabilis na naglakad palayo. Ngunit bago pa siya makalayo, dumating si Adrian at mariing sinabi, "Tumigil na kayo, kaibigan ko si Damian at wala kayong karapatan na maliitin siya." Bagaman tumahimik sandali ang mga bata, halata ang panguuyam sa kanilang mga mata. Ang mga guro ay nagsimulang makapansin na mas dumadalas ang ganitong mga eksena. May mga estudyanteng hindi na makapag-focus sa klase dahil palaging nakatingin sa labas. Inaabangan si Damian. Sa halip na maging tahimik na saksi, naging sentro siya ng atensyon at kasama nito ay dumami ang mga galit at inggit. Isang hapon, naglalakad si Alexander sa labas ng paaralan upang sunduin ang anak. Narinig niya mismo ang dalawang magulang na nag-uusap. Hindi na maganda ang nangyayari. Baka isipin ng iba na hinahayaan ng paaralan ang mga palaboy. Pero nakikita mo ba kung paano siya pinapahalagahan ng anak ni Mr. De Los Reyes? Hindi kaya may dahilan niyon? Nagkunwaring hindi nakikinig si Alexander. Ngunit sa kanyang isipan ay alam niyang lalong lumalala ang sitwasyon. Hindi na lamang ito tungkol kay Damian, kundi pati na rin sa pangalan ng kanyang pamilya. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, nagtanong si Adrian sa kanyang ama, "Papa, narinig ko po kanina na may mga magulang na ayaw kay Damian. Totoo po ba iyon?" Tahimik na tumango si Alexander. "Oo anak, maraming hindi nakakaintindi sa pinagdadaanan niya. At dahil naiiba siya, mas pinipili ng ilan na husgahan siya kaysa tulungan." Napayuko si Adrian, hawak ang tinidor. "Pero Papa, mali po yun. Hindi ba dapat tulungan siya kaysa itaboy? Gusto lang naman niyang matuto?" Tinitigan ni Alexander ang kanyang anak at nakita ang determinasyon sa mga mata nito. "Tama ka, Adrian. Ngunit kailangan nating harapin na hindi lahat ng tao ay kasing bukas ng isipan mo. Maraming hahadlang." Samantala, sa kalsadang kanyang tinutuluyan, nag-iisa si Damian habang nakahiga sa malamig na semento. Pinagmamasdan niya ang librong iniwan sa kanya ni Adrian. Sa bawat pahina, pilit niyang binibigkas ang mga salita, kahit na mali-mali. Ngunit sa kanyang puso, may kaba. Naisip niya, hanggang kailan siya makakapagtagan sa paaralan kung lahat ng tao ay galit sa kanyang presensya. Kinabukasan, nang dumating siya sa ilalim ng puno, napansin niyang mas maraming estudyante ang nakatingin sa kanya. May mga bulungan, may nagtatawanan, at may ilan ding tila naiinis. Ngunit imbes na umalis, umupo siya at naghintay kay Adrian. At nang dumating ang kaibigan, agad itong ngumiti. "Damian, huwag mong pansinin sila. Nandito ako." "Salamat, Adrian," mahinang sagot ng bata. "Kahit ang buong mundo ay ayaw sa akin, basta nandyan ka, kakayanin ko." Lalong lumilipas ang mga araw, lalong naging sentro ng usapan si Damian. Ang kanyang pangalan ay umabot na sa buong eskwelahan, pati na sa komunidad sa paligid. Ang ilan ay naaawa,
Ang iba naman ay natatakot at nagagalit. At sa gitna ng lahat ng ito, si Alexander ay tahimik na nagmamasid. Sinusubukang unawain kung paano niya mababalanse ang pangangalaga sa pangalan ng kanyang pamilya at ang pagnanais na suportahan ang batang pulubi na nagpatibok ng uso ng kanyang anak. Ngunit alam niyang darating ang araw na kakailanganin na niyang magdesisyon at ang desisyong iyon ay magbubukas ng mas malawak na laban na hindi lamang tungkol sa isang bata, kundi tungkol sa buong sistemang hindi patas sa mahihirap. Habang lalong umiinit ang usapin tungkol sa presensya ni Damian sa paaralan, mas pinili ni Adrian na tumutok sa pagtuturo sa kanyang kaibigan. Para kay Adrian, hindi mahalaga ang mga bulong at tingin ng mga tao. Ang mahalaga ay ang pagkusbong ng kaalaman ni Damian at ang pag-asa na dahan-dahan nitong natatamo. Isang hapon, pagkatapos ng klase, lumapit si Adrian sa kanyang silid-aralan, dala ang isang maliit na bag. Nakangiti siyang sinalubong ni Damian na naghihintay sa ilalim ng punong akasya. "Anong dala mo, Adrian?" Tanong ni Damian na may halong kaba at tuwa. Ngumiti si Adrian at binuksan ang bag. "Nagpuslit ako ng pagkain at isa pang libro para sa'yo. Alam kong hindi ka laging nakakakain, kaya may tinapay at gatas dito." Naiyak si Damian sa simpleng ginawa ng kaibigan. "Salamat, Adrian. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng kabutihan mo." "Huwag mong isipin yon. Ang gusto ko lang ay matuto ka. Kapag marunong ka ng bumasa, sapat na yon para sa akin." Habang kumakain si Damian ng tinapay, nagsimula silang muli sa kanilang leksyon. Ngayon ay hindi na lamang simpleng pagbasa ng mga letra, kundi maikling pangungusap. Pinagpapawisan si Damian sa bawat bigkas. Ngunit hindi siya sumusuko. At sa bawat tama niyang salita, palakpak ang gantimpala ni Adrian. "Magaling, Damian! Nakabuo ka na ng pangungusap!" Tuwang-tuwang sigaw ni Adrian. Nakangiti si Damian habang hawak-hawak ang libro. "Hindi ko po magagawa to kung wala ka." Ngunit hindi lahat ng guro ay bulag sa kanilang ginagawa. May ilan na palihim na natuwa at nagsimulang suportahan ang dalawang bata. Si Gining Alvarez, halimbawa, ay minsang nilapitan si Adrian. "Anak, nakita ko kung paano mo tinuturuan si Damian. Alam mo ba, inspirasyon ka sa ibang guro dito. Ipinapakita mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng malasakit." Namula si Adrian. "Salamat po, ma'am. Gusto ko lang naman pong makatulong." Ngunit may halong babala ang huling sinabi ni Gining Alvarez. "Ingat lang, anak. Maraming hindi pa ring nakakaintindi. Maraming tatayo para hadlangan ang ginagawa ninyo." Sa kabilang banda, ramdam ni Alexander ang pagbabago sa kanyang anak. Mas naging masinop ito, mas responsable, at higit sa lahat, mas marunong magpakita ng malasakit sa kapwa. Tuwing gabi, makikita niyang nagbabasa si Adrian at naghahanda ng simpleng leksyon para kay Damian kinabukasan. "Adrian," tanong ni Alexander isang gabi, "bakit ba ganun kalaki ang halaga ng pagtuturo mo sa kanya?" "Kasi nakita ko po sa mga mata ni Damian ang isang bagay na hindi ko nakikita sa iba. Ang sobrang pagkauhaw sa kaalaman. Kung ako nga po, lahat ay binibigay sa akin. Siya naman halos wala. Kaya po gusto kong ibigay ang meron ako." Napayuko si Alexander. Doon niya napagtanto na ang kanyang anak ay natututo ng mga bagay na hindi niya kailanman naibigay sa pamamagitan lamang ng yaman. Ang pagtuturo kay Damian ay naging salamin ng tunay na kahalagahan ng edukasyon at malasakit. Ngunit hindi rin nawala ang mga pagsubok. Patuloy pa rin ang panlilibak ng ilang estudyante. Minsan, habang nagbabasa si Damian kasama si Adrian, biglang may dumaan at nagsabi, "Uy, ang galing! Baka bukas ikaw na ang guro namin, pulubi?" Nagtawanan sila ngunit hindi na lamang pinansin ni na Adrian at Damian. Habang lumalaban si Damian sa kahihiyan, may ilang guro na lihim na nagbibigay ng suporta. May nag-abot ng lumang kwaderno, may nagbigay ng lapis. Hindi nila hayagang ipinapakita, ngunit sapat na iyon upang madama ni Damian na hindi siya nag-iisa.
Dumating din ang araw na napansin ni Alexander ang mas malaking epekto nito. Sa isang family dinner, nagsalita ang kanyang kapatid na si Rodrigo. Nabalitaan ko na anak mo, tinutulungan ang isang pulubi sa paaralan. Hindi ba't nakakatawa yon, Alex? Baka masira ang pangalan ng pamilya natin. Mariing sumagot si Alexander. Kung pagtulong sa apwa ang sisira sa pangalan natin, mas gugustuhin kong masira kaysa maging bulag sa paghihirap ng iba. Tumahimik ang lahat sa mesa, ngunit ramdam ni Adrian ang pagmamalaki sa kanyang puso. Samantala, sa komunidad, kung saan madalas tumambay si Damian, may mga batang lansangan na nagsimulang lumapit sa kanya. Damian, totoo bang natututo ka ng magbasa? Tanong ng isa. Oo, sagot ni Damian, nakangiti. At kapag natuto ako ng lubusan, tuturuan ko rin kayo. Doon nagsimulang makita ni Damian na hindi lamang para sa sarili ang kanyang natututunan. Maaari rin itong maging tulay upang makapagbigay siya ng pag-asa sa iba. Habang patuloy na lumalalim ang pagkakaibigan nina Adrian at Damian, lalo ring napansin ni Alexander ang pagbabago ng kanyang anak. Hindi na ito simpleng pag-aaral lamang. Ang pagtuturo at pagkatuto ay naging simbolo ng pag-asa, hindi lamang para kay Damian, kundi para sa buong komunidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng kabutihan, nanatiling mabigat ang mga mata ng ilan. Hindi pa rin lahat ng tao ay bukas ang isipan. May mga magulang at estudyante pa ring naniniwala na si Damian ay hindi karapat-dapat sa loob ng kanilang paaralan. At habang lumalakas ang suporta mula sa iilan, mas lumalalim din ang galit ng mga ayaw. Isang gabi, habang nakahiga si Damian sa ilalim ng tulay, hawak-hawak ang aklat na binigay ni Adrian. Napabulong siya sa hangin. Salamat Adrian, salamat sa pag-asa. Kahit anong mangyari, hindi ko susukuan ang pangarap ko. At sa mga salitang iyon, isang bagong lakas ang sumibol sa kanyang puso. Ang lakas ng pag-asa na kahit gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan, may mga taong naniniwala sa kanya. At iyon ang pinakamahalagang bagay na nagbigay sa kanya ng tapang para ipagpatuloy ang laban. Mabilis na lumipas ang mga linggo at patuloy ang pagtitiyaga ni Damian sa ilalim ng araw-araw na pagsubok. Ngunit hindi na lamang pamumutya at bulungan ang kanyang hinaharap. Dumating ang araw ng isang matinding insidente na yayanig sa buong eskwelahan. Isang mainit na tanghali, habang papasok si Damian sa paaralan upang makipag-aral kay Adrian, biglang hinarang siya ni Marco at ng mga kasama nitong kilalang bully. Nakapamaywang si Marco, dala ang bola at may mapang-asar ng ngiti. Hoy Damian, panimula nito. Akala mo ba, estudyante ka na rito? Huwag kang mag-ilusyon. Tumango ang isa pa niyang kasama. Tama, kung gusto mong magbasa, sa basurahan ka na lang mag-aral. Hindi sumagot si Damian. Sanay na siya sa mga panlalait. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya inaasahang gagawin nila ang mas matindi. Biglang itinaas ni Marco ang bola at malakas na ibinato kay Damian. Tinamaan siya sa balikat at napaupo sa lupa. Tawanan ang lahat ng mga nanonood. Pulubi! Pulubi! Sigaw nila, sabay hagis ng mga papel at bato mula sa gilid ng hardin. Nang makita ito ni Adrian na kagagaling lamang mula sa klase, mabilis siyang tumakbo patungo sa kaibigan. Damian! Sigaw niya, sabay tulak kay Marco palayo. Tama na yan, wala kayong karapatang saktan siya. Ngunit imbes na tumigil, itinulak din si Adrian ni Marco. Ano ngayon kung anak ka ng bilyonaryo? Hindi mo kayang ipasok ang isang katulad niya rito. Napasigaw si Damian. Igilan niyo na siya! Ako ang gusto niyong saktan, wag si Adrian. Ngunit bago pa makalapit, muli siyang tinulak at halos tumama ang ulo niya sa pader ng pasilyo. Eksakto namang dumating si Alexander na noon ay nagpasya ring dumalaw sa paaralan. Nakita niya mismo ang pangyayari, ang kanyang anak na halos makipagsuntukan at si Damian na duguan ang labi. Nagdilim ang kanyang paningin. Anong ibig sabihin nito? Malakas na sigaw ni Alexander na umalingangaw sa buong tasilyo. Tumahimik ang lahat ng bata at magsilapitan ang mga guro. Sir, pasensya na po. Sabay-sabay na tugon ng mga guro na gulat na gulat.
Ngunit si Alexander ay diretsyong lumapit kay Marco at sa mga kasama nito. Kayo ba ang nanakit sa kanya? Malamig na tanong niya. Hindi makatingin ang mga bata, lalo na si Marco. Hindi po sir, naglalaro lang po kami. Palusot ni Marco. Laro ba ang pananakit at pang-aalipusta? Mariing sagot ni Alexander. Kung ganyan ang klaseng laro ninyo, dapat hindi na kayo pinapapasok dito. Nagsidapingan ang mga guro at mabilis na dinala si Damian sa klinik upang gamutin ang kanyang sugat. Nakaluhod naman si Adrian sa tabi ng kanyang kaibigan. Nanginginig pa ang mga kamay. Damien, pasensya ka na. Hindi ko agad napigilan. Umiling si Damian kahit nahihirapan. Hindi mo kasalanan, Adrian. Hindi mo kasalanan. Kinahapunan, pinatawag ng prinsipal si Alexander sa kanyang opisina kasama ang mga magulang nina Marco at Damian. Hindi malaman ni Damian kung paano siya nakapasok sa sitwasyong iyon, isang pulubi na ngayoy nakaupo sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa paaralan. Mr. De Los Reyes, panimula ng prinsipal, naiintindihan ko ang galit ninyo, ngunit sana'y maintindihan ninyo rin ang kalagayan ng paaralan. Marami na pong reklamo ang natatanggap namin tungkol sa presensya ng batang ito. Hindi na nakapagtimpi si Alexander. Reklamo? Ang batang ito ang biktima? Bakit hindi ang mga anak ninyo ang pinapagalitan ninyo? Samantalang si Damian na walang laban ang pinuputukan ng sisi. Sumabat si Ginawang Ramirez, ang ina ni Marco. Sir, kahit ano pa po ang sabihin ninyo, pulubi pa rin siya. Hindi siya dapat nakikihalubilo sa mga anak namin. Mariing tumingin si Alexander sa kanya. At ano ngayon kung pulubi siya? Nakita niyo ba kung gaano siya kasigasig? O baka dahil lang hindi siya isinilang na mayaman, ay wala na siyang karapatang matuto. Tahimik ang silid. Maging ang prinsipal ay hindi agad nakasagot. Ngunit halata ang tensyon at takot sa mukha ng mga guro at magulang. Paglabas nila ng opisina, lumapit si Alexander kay Damian. Huwag kang matatakot, Damian. Nakita ko ang lahat at hindi ko hahayaan na ilitin nila to sa'yo. Tumulo ang luha ni Damian. Sir, baka lalo lang pong lumala kung patuloy pa akong nandito. Baka pati si Adrian masaktan dahil sa akin. Ngunit agad na sumingit si Adrian. Hindi kita iiwan, Damian. Kahit anong mangyari, kaibigan kita. Mula noon, naging mas lanparan ang diskriminasyon laban kay Damian. Sa tuwing papasok siya sa paaralan, may mga batang titingin ng masama, may mga magulang natatalikod, at may mga guro ring nagdadalarang isip kung tama pa bang hayaan siyang manatili. Ngunit kasabay nito, nagsimulang makita ni Alexander ang mas malalim na problema. Hindi lang si Damian ang nilalabanan nila, kundi ang buong sistemang nagtataboy sa mahihirap at walang pinag-aralan. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina, inalala ni Alexander ang naging eksena sa paaralan. Naisip niya kung gaano karaming batang katulad ni Damian ang natataboy sa eskwela at hindi nabibigyan ng pagkakataon. At doon nagsimulang mamuo sa kanyang isip ang isang mas malaking desisyon. Hindi lamang basta pagtatanggol, kundi pagbibigay ng tunay na pagkakataon. Ngunit bago iyon mangyari, alam niyang kailangang harapin muna nila ang mas matindi pang sigalot. Ang laban hindi lang para kay Damian, para sa lahat ng mapangmataas at mapang-api. At sa gabing iyon, nagpasya si Alexander na hindi na siya manonood lamang mula sa gilid. Siya mismo ang tatayo para ipaglaban ang batang minsang itinuring na walang halaga. Kinabukasan, hindi nakapagtimpi si Alexander. Hindi na sapat na manatili siyang tahimik habang nasasaktan ang anak at ang batang itinuring na kaibigan nito. Dumating siya sa paaralan hindi bilang isang simpleng magulang, kundi bilang isang bilyonaryong handang ipaglaban ang tama. Sa unang pagkakataon, dumalo siya sa isang pagpupulong ng buong administrasyon at mga magulang. Pagpasok pa lang niya sa silid, agad na nagbulungan ng lahat. Ang presensya ng kilalang negosyante ay nagdulot ng kaba at pagkailang. Ang prinsipal na nakaupo sa unahan ay agad na tumayo upang salubungin siya. Magandang araw po, Mr. De Los Reyes. Hindi po namin inaasahan ang inyong pagdating. Mabuti nga siguro na dumating ako, malamig na sagot ni Alexander. Dahil matagal ko nang gustong marinig mismo ang mga sinasabi ng ibang magulang tungkol kay Damien. Nagsimula ang pagpupulong.
Muli, si Gangong Ramirez ang unang nagsalita. Hindi na po dapat palawigin pa ang issue. Ang batang pulubi ay wala namang karapatan dito. Ang ating paaralan ay para lamang sa mga pamilyang maayos at may kakayahang magbayad. Tumango ang ilan, sumasang-ayon sa kanyang mga salita. Ngunit may ilan ding nanahimik, tila nahihiya sa hayagang diskriminasyong ipinakita ng ginang. Tumayo si Alexander at tumingin sa lahat. Kung ganyan ang tingin ninyo sa edukasyon, ibig sabihin ba ay para lamang ito sa may pera? Kung gaon, mali ang lahat ng sinasabi nating turo sa mga bata. Tahimik ang silid. Ang bigat ng kanyang boses ay umalingangungaw, puno ng galit at hinanakit. Alam ba ninyo, pagpapatuloy niya, nakita ko mismo kung paano nagsusumikap si Damian. Wala siyang magulang, wala siyang tahanan, wala siyang pera. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay siyang hawak, ang matinding kagusturang matuto. At kayo, mga nasa posisyon, ay hahadlang pa, nagkatinginan ng mga guro at magulang. May ilan na hindi makatingin ng diretsyo kay Alexander. Ngunit si Ginong Ramirez ay hindi pa rin nagpatalo. Pero sir, isipin ninyo naman ang imahe ng paaralan. Kung papayagan natin ang isang pulubi, baka mawalan ng tiwala ang ibang magulang. Tumawa ng mapait si Alexander. Imahe? Mas mahalaga ba sa inyo ang imahe kaysa sa buhay ng isang bata? Kung ganyan, mas dapat kayong mahiya. Hindi na nakapagsalita pa ang ginang. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na tumama sa kanilang puso. Lumapit si Alexander sa prinsipal. Sir, ako na mismo ang nagsasabi. Ipasok ninyo si Damian bilang estudyante. Ako ang magbabayad ng lahat ng kanyang gastusin. Uniforme, libro, tuisyon, lahat. Wala na kayong dapat ipangamba. Nagulat ang lahat. Ang mga guro ay napatingin sa isa't isa, hindi makapaniwala sa narinig. Ang prinsipal naman ay natigilan, hindi alam kung paano sasagot. Mr. De Los Reyes, napakalaking bagay po ng inyong sinasabi. Ngunit siguraduhin ko lang po, desidido ba talaga kayo rito? Dahil hindi lang ito simpleng tulong, ito'y magiging precedent para sa iba pang sitwasyon. Tumango si Alexander. Desidido ako. At higit pa riyan, gusto kong ipakita sa lahat ng naririto na ang edukasyon ay hindi lamang para sa may pera. Ang eskwelahan ay dapat maging tahanan ng lahat ng batang may pangarap. Umalingaw-ngaw ang katahimikan. Walang makapagsalita. Ang bigat ng kanyang mga salita ay nagpatigil sa lahat ng mamareklamo. Sa gilid ng silid, naroroon si Adrian at Damian. Pareho silang tahimik, ngunit bakas sa kanilang mukha ang pag-asa. Mahigpit ang hawak ni Damian sa kanyang aklat, habang si Adrian ay hindi mapigilan ng ngiti. Muling nagsalita si Alexander. Kung sino man sa inyo ang tututol, sabihin ninyo ngayon. Ngunit tatandaan ninyo, ang pagtutol ninyo ay pagtutol na rin sa karapatan ng bawat batang mahirap na gustong makapagtapos. Nagbulungan ang ilan, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Ang mga magulang na kanina'y maingay ay biglang natahimik, tilabang hiyang-hiya sa harap ng matinding paninindigan ni Alexander. Sa wakas tumayo ang prinsipal at tumango. Kung ganoon, simula ngayong araw, si Damian ay tatanggapin na opisyal na estudyante ng ating paaralan. At dahil na rin sa inyong pangako, Mr. De Los Reyes, sisiguraduhin naming hindi siya madidiskrimina. Nagtayuan ang mga guro at napalakas ang palakpakan. Ngunit hindi lahat ay masaya. May mga magulang pa ring hindi sang-ayon, subalit wala na silang nagawa. Ang desisyon ay nagawa na at ang pangalan ng bilyonaryo ay hindi basta-basta matatanggihan. Lumapit si Adrian sa kanyang ama at mahigpit na niyakap ito. Salamat po, Papa. Alam ko pong tama ang ginawa ninyo. Ngumiti si Alexander at hinaplos ang ulo ng anak. Hindi ko ito ginawa para sa akin, anak. Ginawa ko ito para sa inyong dalawa at para sa lahat ng batang tulad ni Damian. Samantala, si Damian ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Unti-unting dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Sir, totoo po ba? Estudyante na po ako? Tumango si Alexander. Oo, Damian. Opisyal ka ng estudyante at mula ngayon, wala nang makakapagtaboy sa iyo rito. Napaluhod si Damian
at halos hindi makapagsalita sa sobrang tuwa. Salamat po, salamat po. Ang buong paaralan ay nayanig sa desisyong iyon. Ang ilan ay natuwa, ang iba naman nagulat at naiinis. Ngunit isa lang ang malinaw. Nagbago ang takbo ng buhay ni Damian. Mula sa isang batang lansangan na pinagtatawanan, ngayon ay isa na siyang opisyal na estudyante. At lahat ng iyon ay dahil sa tapang at paninindigan ng isang ama at bilyonaryo. At doon nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Ang labang hindi na lamang para sa kanyang pangarap, kundi para ipakita sa lahat na walang imposible kapag may taong handang maniwala. Umalingaw-ngaw sa buong paaralan ang balita tungkol sa desisyon ni Alexander de los Reyes na opisyal na ipasok si Damian bilang estudyante. Kinabukasan, hindi lang mga estudyante ang nag-uusap tungkol dito, kundi pati mga guro at mga tauhan ng paaralan. Maging sa mga kalsadang nakapalibot, usapan ng mga tao ang pagkilos ng bilyonaryo. Alam mo ba, yung batang pulubi, estudyante na raw dito. Ang mismong bilyonaryo pa ang nagpaaral. Bulong ng isang estudyante sa kanyang kaklase. Grabe, parang pelikula. Sino ba naman ang aakalang mangyayari yun? Sagot ng isa. Habang abala ang mga bata sa bulungan, pumasok si Damian sa kanyang unang araw bilang opisyal na estudyante. Suot niya ang bagong uniforme na binili ni Alexander. Medyo maluwag ito at halatang hindi sanay si Damian, ngunit baka sa kanyang mukha ang saya at kaba. Habang naglalakad siya papaso, hindi maiwasan ang mga matang nakatingin sa kanya. May mga ngumiti at may mga nangiinis, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Damian! Masayang sigaw ni Adrian habang kumakaway. Ayos ang suot mo, estudyante ka na talaga. Napangiti si Damian at napayakap sa kaibigan. Hindi ko po akalain na mangyayari ito, Adrian. Parang nananaginip lang ako. Hindi ito panaginip, sagot ni Adrian. Simula ngayon, magkasama na tayong papasok sa klase. Sa faculty room, pinag-uusapan din ng mga guro ang nangyari. Hindi ako makapaniwala. Ang mismo Mr. De Los Reyes ang nagpilit na ipasok ang bata. Ani ganiting Reyes, halatang hindi pa rin kumbinsido. Ngunit mabilis na sumagot si ganiting Alvarez. At ano naman ang masama roon? Hindi ba tungkulin ng edukasyon na magbigay ng pag-asa sa lahat ng bata? Kung walang mga tulad ni Damian, paano natin matututo ang tunay na kahulugan ng pagtuturo? Tahimik ang karamihan. Bagamat hindi lahat ay sang-ayon, wala na silang magawa. Samantala, hindi lamang sa loob ng eskwelahan kumalat ang balita. Maging sa mga diaryo at lokal na balita ay nabanggit ang ginawang desisyon ni Alexander. Bilyonaryo, nagpaaral ng pulubi. Iyon ang nakasulat sa ilang pahayagan. Ang ilan ay natuwa at nagpahayag ng paghanga, ngunit may iba ring nagsabi na baka ginagawa lamang iyon ng bilyonaryo para sa imahe. Isang hapon, tauwi si Damian mula sa klase nang lapitan siya ng ilang estudyante. Uy Damian, ang swerte mo naman. Isipin mo, libre lahat para sa'yo. Kami, nagbabayad ng mahal na tuition, ikaw, libre lang. Sabi ng isa, may halong inggit sa tono. Napayuko si Damian at mahina ang sagot. Hindi ko po ginusto to para makalibre. Gusto ko lang po matuto. Ngunit bago pa siya ulanin ng panunukso, dumating si Adrian at mahigpit na hinawakan ang balikat ng kaibigan. Kung hindi nyo kayang intindihin, huwag nyo na siyang lapitan. Damian deserves to be here, just like the rest of us. Hindi man nawala ang inggit at panguuyam ng ilan, unti-unti ring nagsimulang may mga estudyanteng lumapit kay Damian. May mga batang tahimik na humanga sa kanyang sipag at tapang. Damian, ang galing mo kanina sa pagbabasa, sabi ng isa. Pwede ba akong makisama sa inyo minsan kapag nag-aaral kayo? Dagdag ng iba. Bagamat hindi pa rin ganap na tanggap ng lahat, nagsimula ng mabuo ang maliit na grupo ng mga batang naniniwala sa kanya. Sa bahay naman ng mga De Los Reyes, masaya si Adrian habang ikinukwento ang unang araw ni Damian bilang estudyante. Papa, nakita niyo po ba kung gaano siya kasaya? Kahit kinakabahan siya, nagawa pa rin niyang sumabay sa klase. Ngumiti si Alexander habang nakikinig. Oo anak, at mas lalo akong natutuwa dahil sa'yo. Kung hindi mo siya pinansin noong una,
baka hindi natin natuklasan kung gaano siya kahalaga. Ngunit hindi lahat ng tao ay masaya. Sa kabilang dako, galit si Gandang Ramirez sa naging desisyon. Sa isang pagtitipon ng ilang magulang, muli siyang nag-ingay. Hindi ako papayag na masira ang imahe ng paaralan dahil sa isang pulubi. Kahit na sino pa ang nagbayad, hindi siya dapat narito. Ngunit may sumagot sa kanya na ibang magulang. De los Reyes ay naniniwalang tama ang ginawa niya. Sino tayo para pumigil? Hindi ba't mas nakakahiya kung tayo mismo ang hahadlang sa edukasyon ng isang bata? Napanganga si Gandang Ramirez ngunit hindi na siya sinang-ayunan ng karamihan. Unti-unti na siyang nauubusan ng kakampi. Samantala, si Damian ay patuloy na namamangha sa lahat ng bago sa kanyang buhay. Ang mga librong malinis, ang unipormeng suot, ang mga guro na minsan ay ngumiti sa kanya. Lahat iyon ay bago para sa kanya. Ngunit higit sa lahat, ang pakiramdam na hindi na siya basta pulubi kundi estudyante na ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Isang gabi, habang nakahiga sa ilalim ng tulay, hawak-hawak niya ang kanyang bag. "Salamat Lord," bulong niya. "Ngayon, may pagkakataon na ako, hindi ko sasayangin ito." At sa gitna ng dilim, kitang-kita ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Isang pag-asang dinala ng desisyon ng isang bilyonaryo at ng pagkakaibigang nagsimula lang sa simpleng pagtuturo ng pagbabasa. Unang araw ni Damian bilang opisyal na estudyante ng paaralan. Maagang-maaga pa lang ay gising na siya. Suot ang unipormeng ibinigay ni Alexander. Kahit medyo maluwag at tila bago pa sa kanyang katawan, ay halos hindi niya maipinta ang tuwa sa kanyang mukha. Hinaplos niya ang tela para bang hindi siya makapaniwala na iyon ay para talaga sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya papasok bilang tagamasid lang sa bintana, kundi bilang isang estudyante na may sariling upuan at gamit. Habang naglalakad papasok, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. May ilan na nakangipi, may ilan na nagbubulungan at tila nagtatawanan. Ngunit mas pinili niyang ituon ang tingin sa unahan, kung saan naghihintay si Adrian. "Damian," tawag ni Adrian, masayang kumakaway. "Halika na, sabay na tayong pumasok." Lumapit si Damian at halos mapaluha. "Salamat Adrian. Kung wala ka, hindi ako makakarating dito." "Hindi, kung wala ang tiyaga mo, wala rin tayo rito," sagot ni Adrian. Tapik ang balikat ng kaibigan. Pagpasok nila sa silid, ramdam ang tensyon. Ang mga estudyante ay nagtitinginan, ang ilan ay nagbubulungan, at ang iba ay tila may halong inggit. Ngunit tumayo ang guro, si Gunay Alvarez, at nagsalita. "Klase, gusto kong ipakilala sa inyo ang bago ninyong kaklase. Siya si Damian. Nais kong tanggapin ninyo siya bilang kapatid sa pag-aaral. Tandaan ninyo, lahat tayo ay may karapatang matuto." Nagpalakpakan ang iilan, bagamat halata ring may mga nakasimangot. Umupo si Damian sa bakanting upuan sa tabi ni Adrian. Habang inilalabas niya ang kanyang kwaderno at lapis, ramdam ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Mabilis ang naging simula ng kanyang pag-aaral. Nahihirapan siyang makasabay sa mga leksyon, lalo na sa matematika at mahahabang pagbasa. Madalas ay nagkakamali siya, ngunit hindi iyon naging dahilan para sumuko. Sa bawat pagkakamali ay may ngiti siya, tanda na handa siyang muling subukan. "Damian, ano ang sagot?" tanong ng guro habang nakasulat ang isang simpleng tanong sa pisara. Kinakabahan niyang binasa at sinagot. "4 po," ngumiti ang guro. "Tama, magaling Damian." Natuwa ang ilan at napapalaktak, ngunit naroon pa rin si Marco, ang dating bully na nakakunot noo. "Swerte ka lang," bulong nito, "dahil anak ng bilyonaryo ang kakampi mo." Hindi na lang yun pinansin ni Damian. Ang mahalaga, unti-unti siyang nakakasabay. Sa tuwing recess, may ilang estudyante na dahan-dahang lumalapit. "Damian, pwede ba kaming makisali sa inyo ni Adrian kapag nag-aaral kayo?" tanong ng isang bata. "Oo naman," nakangiting sagot ni Damian. "Mas masaya kung sabay-sabay tayong matuto." Habang lumilipas ang mga araw, mas nakikita ang kanyang determinasyon. Kahit gabi na, dala niya ang kanyang kwaderno at nagsusulat sa ilalim ng poste ng ilaw sa lansangan.
Pinagpapawisan siya sa pag-aaral, ngunit sa tuwing naaalala niya ang kanyang pangarap na maging guro, nagiging magaan ang lahat ng pagod. Hindi siya iniwan ni Adrian. Bawat araw, nagiging gabay siya. Damian, tingnan mo, kapag ganito ang pagbaybay ng salita, mas madali mong matatandaan. Opo Adrian, salamat. Kapag guro na ako, tuturuan ko rin ang mga bata sa lansangan, gaya ng ginawa mo sa akin. Napangiti si Adrian. Sigurado akong magagawa mo iyon. Samantala, sa bahay ng mga De Los Reyes, napansin ni Alexander ang mas malaking pagbabago sa kanyang anak. Mas masigasig itong mag-aral, mas disiplinado, at higit sa lahat, mas bukas ang isipan sa iba. Adrian, nakikita kong mas naging masaya ka simula nang pumasok si Damian. Sabi ni Alexander habang naghapunan sila. Opo, Papa. Kasi po nakikita ko kung gaano siya kasaya sa bawat natututunan. At natututo rin ako sa kanya. Natututo akong maging mas mapagpakumbaba. Napangiti si Alexander at muling napabuntong hininga. Para sa kanya, hindi lamang si Damian ang nagbago, kundi pati ang kanyang anak. At doon niya lalong naunawaan ang kahalagahan ng kanyang naging desisyon. Ngunit hindi lahat ay masaya sa bagong yugto ng buhay ni Damian. Si Ginoong Ramirez, nananatiling tutol, bagamat unti-unti nang nababawasan ang kanyang mga kakampi. Gayunpaman, hindi pa rin niya tuluyang tinatanggap ang bata. Hindi ako titigil. Hindi ko hahayaan na masira ang kinabukasan ng aking anak dahil sa isang pulubi. Bulong niya sa sarili habang kausap ang ilan pang magulang, habang patuloy na lumalaban sa mga hamon. Si Damian naman ay mas laling lumalakas. Alam niyang marami pa siyang tatahakin. Ngunit ang simpleng pagkakaroon ng pagkakataong makaupo sa loob ng silid-aralan ay sapat na para magsimula. Isang araw, habang naglalakad pa uwi si Damian, nadaanan niyang ilang batang lansangan na nakaupo at naglalaro ng pato. Lumapit siya at ngumiti. Mga kaibigan, gusto niyo bang matutong magbasa? Maaari ko kayong turuan sa oras na walang klase. Nagulat ang mga bata. Totoo ba? Kaya mo na? Oo, sagot ni Damian na may kumpiyansa. Hindi pa ako magaling, pero natututo ako araw-araw at gusto ko ring ibahagi sa inyo ang natututulan ko. Sa mga salitang iyon, nagsimula siyang magturo sa lansangan, gamit lamang ang mga simpleng kwaderno at lapis na binigay ng mga guro. At doon niya lalo pang napatunayan na hindi nasayang ang pagkakataon. Ang kanyang bagong yugto sa buhay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba pang nangangarap tulad niya. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, dala niya ang panibagong lakas. Ang lakas ng pagkakaroon ng tunay na pagkakaibigan, ng suporta mula sa isang bilyonaryo at ng isang silid-aralan na dati pangarap lamang, ngunit ngayoy realidad na. Makalipas ang ilang linggo mula nang maging opisyal na estudyante si Damian, dumating na ang unang seryosong pagsubok sa kanya, ang pagsusulit sa klase. Para sa ibang bata, ordinaryo lamang ito, ngunit para kay Damian, ito ay isang napakalaking hamon. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang kaalaman, kundi tungkol din sa pagtanggap ng kanyang mga kaklase at guro sa kanyang kakayahan. Maagang dumating si Damian sa paaralan. Nasa mesa na siya, kinakabahan, at paulit-ulit na binubuklat ang kanyang kwaderno. Ramdam ni Adrian ang kaba ng kaibigan. Damian, huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, nandito ako. Tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagsisikap mo. Tumamo si Damian, ngunit nanginginig pa rin ang mga kamay. Adrian, takot ako na baka pagtawanan ako kapag mali ang sagot ko. Huwag mong isipin ang sasabihin nila. Ang mahalaga, subukan mo. Kahit mali, may matututunan ka pa rin. Pumasok si Ganong Alvarez, dala ang mga papel para sa pagsusulit. Mga bata, ngayong araw ay susubukin natin ang inyong natutunan nitong mga nakaraang linggo. Damian, lumingon siya sa bagong estudyante. Huwag kang kabahan. Ang pagsubok ay hindi para ipahiya ang sinuman, kundi para masukat ang inyong pagsisikap. Ngunit hindi lahat ng kaklase ay ganoon ang tingin. Sa likuran, naroon si Marco at ang kanyang mga kaibigan nagbubulungan. Tingnan natin kung makakapasa ang pulubi, baka puro mali ang sagot niyan. Nagkatawanan sila,
ngunit agad na tumingin si Adrian ng masama. Kung wala kayong magandang sasabihin, manahimik na lang kayo. Nagsimula ang pagsusulit. Tahimik ang buong klase habang nagsusulat. Si Damian ay pinapawisan ng todo. Nanginginig ang kamay habang sinusulat ang bawat sagot. May mga tanong na kaya niyang sagutin dahil itinuro sa kanya ni Adrian. Ngunit may ilan din na hindi niya maintindihan. Sa tuwing nahihirapan siya, bumubulong siya sa sarili. Kaya ko to. Hindi ako susuko. Kaya ko. Lumipas ang oras at natapos ang pagsusulit. Ibinigay ng lahat ang kanilang papel. Kinabukasan dumating ang araw ng pagpapahayag ng resulta. Ramdam ni Damian ang matinding kaba. Sa isip niya baka iyon na ang araw na tuluyan siyang pagtawanan ng lahat. Isa-isang tinawag ni Goning Alvarez ang pangalan ng mga estudyante at binigay ang kanilang grado. Nang sa wakas ay dumating kay Damian, halos hindi siya makahinga. Damian, sabi ng guro, hindi man perpekto ang resulta mo, ngunit o pinagmamalaki kong sabihin na pumasa ka. At higit pa ron, ikaw ang nagpakita ng pinakamaraming progreso sa loob ng klase. Napatakip ng bibig si Damian, halos hindi makapaniwala. Umiyak siya sa tuwa. Tumayo si Adrian at masiglang pumalakpak. Sabi ko sa iyo, Damian, kaya mo. Ngumiti si Goning Alvarez. Mga bata, tandaan ninyo, ang tunay na sukatan ng katalinuhan ay hindi kung sino ang pinakamataas agad, kundi kung sino ang hindi sumusuko sa kabila ng hirap. At yan ang ipinakita ni Damian. Tahimik ang buong klase, ngunit isa-isa ring nagsimulang pumalakpak ang mga estudyante. Kahit si Marco, bagamat hindi masaya, ay napilitan ding pumalakpak kasama ng lahat. Sa unang pagkakataon, si Damian ay hindi na lamang pulubi sa kanilang paningin. Isa na siyang kaklase na may pinatunayan. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ng ilang estudyante. Damian, ang galing mo kanina. Pwede ba tayong mag-aral kasama minsan? Oo, gusto rin naming matutunan ang paraan ng pag-aaral ninyo ni Adrian. Naiyak si Damian sa tuwa. Oo naman, mas masaya kung sabay-sabay tayong matututo. Sa bahay ng mga De Los Reyes, masayang ibinalita ni Adrian ang tagumpay ni Damian sa hapagkainan. Papa, pumasa si Damian sa unang pagsusulit. Hindi lang basta pumasa, siya pa ang pinakamalaking improvement sa klase. Ngumiti si Alexander at tumango. Alam ko na kaya niya at lalo pa akong naniniwala na malayo ang mararating niya. Ngunit sa kabilang banda, hindi pa rin lubos na tanggap ni Ginong Ramirez ang lahat. Habang nakaupo siya sa kanilang bahay, galit niyang sinabi sa asawa, "Hindi ako papayag na ang anak kong si Marco ay malampasan ng isang pulubi. Hindi ako papayag." At doon nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang mas matinding plano upang hadlangan si Damian. Samantala, si Damian ay nakaupo sa ilalim ng poste ng ilaw sa lansangan, dala ang kanyang kwaderno. Sa kabila ng lahat ng pagod at hirap, ngiti ang nasa kanyang labi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang kaya niyang ipaglaban ang kanyang pangarap. Hindi lang pala ako basta pulubi, bulong niya sa sarili. Estudyante na ako at kaya kong magtagumpay. At sa gabing iyon, habang nakatingin sa mga bituin, dama niya ang panibagong lakas. Ang lakas ng paniniwala sa sarili at ng pagkakaroon ng mga taong naniniwala sa kanya. Siya'y handa na sa mga susunod pang hamon. Matapos ang tagumpay ni Damian sa unang pagsusulit, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng klase. Hindi man agad-agad naging kaaya-aya ang lahat, unti-unting nagsimulang masira ang pader na itinayo ng mga kaklase laban sa kanya. Ang batang dating tinitingnan bilang pulubi lamang ay unti-unti nang nakikita bilang isa sa kanila. Kinabukasan, habang nakaupo si Damian sa kanyang mesa, nilapitan siya ng 3 kaklase. "Damian, pwede ba kaming sumali kapag nag-aaral kayo ni Adrian?" Tanong ni Liza, isang mahiyain ngunit matalinong kaklase. "Oo nga, kasi ang bilis ng improvement mo. Gusto rin naming matuto sa paraan ninyo," dagdag ni Carlo. Napatitig si Damian, hindi makapaniwala. "Totoo ba? Gusto ninyong makisama sa akin?" Ngumiti si Adrian na nasa tabi niya.
Sabi ko na sa'yo, Damian, unti-unti kang matatanggap. At ito na ang simula. Mula noon, nagsimula ang maliit na grupo. Tuwing recess o pagkatapos ng klase, makikita si Damian kasama sina Adrian, Liza at Carlo na sabay-sabay nagbabasa at nagsusulat. Natahimik si Marco. Hindi inaasahang ipagtatanggol si Damian ng ibang kaklase. Umismid siya at umalis. Ngunit halata ang inis sa kanyang muka. Habang lumalalim ang pagkakaibigan ni Damian sa iba pang kaklase, mas nagiging matatag siya sa loob ng klase. Sa tuwing may recitation, hindi na siya ganoon kakaba. Bagamat may mga pagkakamali pa rin, natutunan niyang tumawa at magpatuloy. Ang kanyang kasipagan ay nagiging inspirasyon sa iba. Damian, turuan mo nga ako paano mo natutunan ang spelling ng mga mahahabang salita. Tanong ni Carlo minsan. Ginagawa ko lang po paulit-ulit tapos sinusulat ko ng maraming beses. Hanggang sa matandaan ko na, paliwanag ni Damian. Parang effective nga, sagot ni Carlo habang sinusubukan ang paraan. Maging si Gonoy, nakakaramdam siya ng kakaibang saya. Hindi na siya nag-iisa. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Si Marco, na dati leader ng mga bully, ay lalong nagingit sa tuwing nakikita ang kasiyahan ni Damian. Hindi pwede to, bulong niya sa sarili. Hindi pwedeng nasikat pa siya kaysa sa akin. Pulubi lang siya. Isang araw, habang nag-aaral ang grupo sa ilalim ng punong akasya, nilapitan sila ni Marco at ng kanyang mga kasama. Oh, ang saya niyo ah! Nag-aaral ang pulubi kasama ang mga totoong estudyante. Hindi ba kayo nahihiya? Pang-aasar ni Marco. Ngunit bago pa makasagot si Damian, tumayo si Lisa. Marco, kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka nang makisali. Hindi mo ba nakikita? Mas matiyaga pa siya kaysa sayo. Alvarez ay napansin ang malaking pagbabago sa klase. Mga bata, sabi niya minsang nasa gitna ng pagtuturo. Tandaan ninyo, ang tunay na katalinuhan ay hindi lamang nasa mabilis na utak, kundi sa tiyaga at sipag. At isa sa mga nagpapakita nito ay si Damian. Napayuko si Damian, nahihiya, ngunit hindi mapigilang umiti. Samantala, sa bahay ng mga De Los Reyes, ikinuwento ni Adrian ang nangyayaring pagbabago. Papa, marami na pong kaklase ang lumalapit kay Damian. Hindi na siya nag-iisa. Mumiti si Alexander, puno ng saya. Yan ang bunga ng pagtitiyaga. At yan ang dahilan kung bakit tama ang naging desisyon natin. Damian is proving everyone wrong. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, hindi pa rin matanggap ni Ginoong Ramirez ang lahat. Habang kausap ang ilang natitirang kakampi, galit niyang sinabi, kung hindi natin pipigilan ang batang iyon, baka malampasan pa niya ang ating mga anak. Hindi ako papayag. Ngunit hindi na ganoon kainit ang suporta na natatanggap niya. Marami ng magulang ang nakakita ng pagsisikap ni Damian at nagsimulang humanga. Isang gabi, habang naglalakad si Damian pauwi, nasalubong niya ang ilang batang lansangan na dati nilalaro lang ang oras. Damian, turuan mo naman kami magbasa, pakiusap ng isa. Napangiti si Damian. Oo, pero simple lang ang alam ko. Pwede tayong magsimula bukas. At doon nagsimula ang kanyang maliit na misyon, ang magturo ng kaalaman sa iba pang tulad niya. Habang siya'y nag-aaral sa araw, sa gabi na may nagtuturo siya sa lansangan. Inagamit niya ang kanyang kwaderno at mga lumang lapis na binigay ng mga guro. Kahit mahirap, hindi niya iniinda sapagkat sa bawat batang natututo ay nakikita niya ang kanyang sarili. Ang batang dating walang pag-asa, ngunit ngayon ay may liwanag. Minsan, nahuli siya ni Adrian na nagtuturo sa lansangan. Damian, ginagawa mo pa pala ito pagkatapos ng klase? Oo, Adrian. Sagot ni Damian, pawis na pawis ngunit nakangiti. Kung natulungan mo ako, gusto ko ring tumulong sa iba. Natahimik si Adrian at napangiti. Ang galing mo, Damian. Kaya o lalo kang hinahangaan. Habang lumalalim ang kanyang pagkakaibigan sa mga kaklase at nagiging inspirasyon siya sa iba, lalong nagiging matindi ang galit ni Marco. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay insulto. Ang makita ang isang pulubi na inaangat ng lahat, samantalang siya na may kaya ay unti-unting nawawala sa pansin. Hindi ito matatapos ng ganito, bulong niya sa sarili
habang nakatanaw sa grupo ni na Damian. Gagawa ako ng paraan. Ngunit para kay Damian, ang mga araw na yon ay pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay. Sa wakas, nararamdaman niyang kabilang siya. Hindi na lamang siya isang batang pulubi, isa na siyang estudyante, kaibigan, at higit sa lahat, inspirasyon. At sa bawat bagong kaibigang natatagpuan, mas lalo niyang nakikita ang liwanag sa kanyang pangarap. Ngunit sa kabilang dako, nagtatago ang panganib, ang galit at inggit ni Marco na handang sumabog anumang oras. Habang unti-unting lumalawak ang pagkakaibigan ni Damian at dumarami ang humahanga sa kanya, mas lalong nanunuot ang galit at inggit sa puso ni Marco. Hindi niya matanggap na ang batang dating pulubi lamang ay unti-unting nagiging sentro ng atensyon sa klase. Ang mga kaklase na dating nakikinig at sumusunod sa kanya ay ngayon mas malapit na kay Damian. Sa bawat araw na nakikita niyang may kasamang bagong kaibigan si Damian, mas lalo siyang napupuno ng puot. Isang araw, habang pauwi na si Damian mula sa klase, sinundan siya ni Marco at ng kanyang dalawang matalik na kaibigan. Nakita nila si Damian na masayang nakangiti habang hawak ang kanyang kwadernong puno ng kanyang sariling sulat at mga aralin mula kay Adrian at ng mga guro. "Oh, Damian!" sigaw ni Marco sabay harang sa kanya. "Ano yan? Parang masyado kang proud sa kwaderno mo." Medyo kinabahan si Damian, ngunit matapang siyang sumagot. "Oo, kasi pinaghirapan ko to. Lahat ng natutunan ko nandito." Napailing si Marco, sabay kuha ng kwaderno mula sa mga kamay ni Damian. Paano kung mawala ito? Agad na nagtulakan ng mga kasama niya upang mapigilan si Damian. Halos mapaluha na ang bata habang pinapanood si Marco na binabaliktad ang kanyang kwaderno. "Huwag, Marco! Pakiusap! Huwag mong sirain!" Ngunit imbes na makinig, malakas na hinagis ni Marco ang kwaderno sa putikan. Natawa ang kanyang mga kaibigan. "O ayan, tingnan natin kung makakapag-aral ka pa ng maayos." Nag-init ang dugo ni Damian. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang braso ni Marco at pilit na kinuha ang kanyang kwaderno. "Hindi mo karapatang sirain ang pinaghirapan ko." Nagulat ang lahat, lalo na si Marco. Hindi niya akalaing lalaban si Damian. Ngunit imbes na umatras, sinuntok niya ilo sa dibdib. Napaupo si Damian sa lupa, yakap ang kanyang kwaderno. "Pulubi ka pa rin, Damian. Wala kang laban sa akin." Pangungutya ni Marco bago umalis kasama ang mga kaibigan. Kinabukasan, dumating si Damian sa klase na marumi ang kwaderno, puno ng putik. Ngunit malinis na pinunasan niya ito sa abot ng kanyang mafakaya. Nang makita ni Adrian, agad siyang nagtanong, "Damian, anong nangyari sa kwaderno mo?" Napayuko si Damian. Si Marco kinuha niya at hinagis sa putikan. Halos kumulo ang dugo ni Adrian. Sobra na yun. Hindi siya titibil kung hindi siya mapapagalitan. Sa oras ng klase, napansin ni Ginong Alvarez na tahimik at tila malungkot si Damian. Nilapitan niya ito matapos ang klase. "Damian, may problema ba?" tanong niya nang may malasakit. Nagdalawang isip si Damian, ngunit sa huli ay nagsabi rin, "Ma'am, sinira po ni Marco ang kwaderno ko kagabi. Hindi ko po alam kung bakit palagi niya akong ginaganyan." Matindi ang naging reaksyon ni Gian Alvarez. Kinabukasan, pinatawag ang prinsipal, si Marco at ang kanyang mga magulang, na sinadya ring dumalo nang marinig ang nangyari. "Marco," panimula ng prinsipal, "ano itong narinig namin na sinira mo ang gamit ni Damian?" Agad na umalma si Gian Ramirez, ina ni Marco. "Hindi totoo yan. Ang anak ko hindi gagawa ng ganyan. Isa pa, bakit ba lagi nalang pinapanigan ang pulubi na yan?" Ngunit nagsalita si Damian. Nanginginig ang boses ngunit matatag. "Sir, ma'am, nakita po ng ibang estudyante. Hindi ko po ginusto ang gulong to, pero sinira niya talaga ang gamit ko." Sumabat si Alexander, malamig ang tinig. "Kung hindi kayo makakatanggap ng katotohanan, kayo rin ang mapapahiya. Ang lahat ng ito ay hindi na lang tungkol sa mga bata. Ito'y tungkol sa paghubog ng tama at mali. Kung hindi ninyo kayang ituwid ang ugali ng inyong anak, paano ninyo siya ihahanda para sa tunay na mundo?" Tahimik ang lahat.
Si Marco ay hindi makatingin, ngunit halatang natatakot sa presensya ni Alexander. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit si Alexander kay Damian. Damian, huwag kang mawawalan ng loob. May mga taong susubok na ibagsak ka. Pero tandaan mo, hindi nila kayang sirain ang talino at sipag mo. Tumango si Damian. Hawak-hawak ang kanyang kwaderno. Salamat po, sir. Hindi ko po hahayaang masira ang pangarap ko. Mula noon, nagsimulang lumayo ang ilang kaklase kay Marco. Hindi na sila kasing tindi ng dati ang suporta sa kanya. Samantala, si Damian ay mas lalo pang niyakap ng ilan pang kaklase na humanga sa kanyang tapang. Damian, kahit sinira niya ang kwaderno mo, ipinakita mong matatag ka, wika ni Liza. Kaya gusto naming sumali pa sa mga pag-aaral ninyo. Nakangiti si Damian. Salamat, lahat tayo, pwede nating matututunan ang lahat kung magsisikap tayo. Ngunit sa kabila ng bahagyang pagkatalo ni Marco, naroon pa rin ang kanyang lihim na galit. Habang nakaupo siya sa kanilang bahay, kausap ang ina, galit niyang sinabi, "Hindi pa tapos ito, Mama. Hindi ako papayag na masira ang pangalan natin dahil sa isang pulubi." At sa isip niya, unti-unti nang nabubuo ang mas malalang plano. Sa kabilang banda, si Damian ay mas laling naging determinado. Kahit ilang beses pa siyang pagtangkaang pabagsakin, alam niyang may mga taong naniniwala sa kanya. Si Adrian, si Alexander, ang ilang guro, at mga bagong kaibigan. At sa tuwing nagbubukas siya ng kanyang kwaderno, kahit puno ng mantsa at bakas ng hirap, iyon ay naging simbolo ng kanyang lakas at pangarap. Hindi niya alam kung ano pa ang mga susunod na pagsubok, ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi siya susuko. Sa bawat pagkasira, may muling pagbangon. At sa bawat pang-aapi, mas lalo siyang lalakas. Mabilis na kumalat sa buong eskwelahan ang balita tungkol sa ginawa ni Marco kay Damian. Sa bawat pasilyo, maririnig ang mga buluman ng mga estudyante. Karamihan ay hindi na pabor kay Marco. Ang dating kinatatakutang bully ay nagsimulang mawalan ng impluwensya, samantalang si Damian ay unti-unting nagiging simbolo ng tapang at pagtitiis. Isang araw, habang nasa klase, tinawag ng prinsipal ang ilang piling estudyante upang magbigay ng kanilang salaysay tungkol sa nangyaring insidente. Kabilang dito sina Liza, Carlo at ilang nakakita mismo sa ginawa ni Marco. "Sir, nakita po namin," panimula ni Liza. Si Marco po talaga ang kumuha at nagtapon ng kwaderno ni Damian. "Oo, sir," dagdag ni Carlo. At nagtawanan pa sila ng mga kasama niya. Kaya hindi po totoo na aksidente lang. Hindi makapagsalita si Marco na naroroon din sa opisina ng prinsipal kasama ang kanyang ina. Nakayuko lang siya, ngunit ang kanyang ina ay hindi papatalo. "Hindi ako naniniwala. Ang anak ko ay pinalaki ng maayos. Hindi siya gagawa ng ganyang kahihiyan," mariing sigaw ni Gunong Ramirez. Ngunit mabilis na sumingit ang prinsipal. "Gunong Ramirez, maraming estudyante na ang nagpatunay. Hindi na natin maaaring ipagsawalang bahala ang katotohanan. Kung hindi natin didisiplinahin si Marco, mas lalo tayong mawawala ng kredibilidad." Habang mainit ang diskusyon, dumating si Alexander. Tahimik siyang naupo at sandaling nagmasid bago nagsalita. "Alam niyo ba kung ano ang mas nakakaawa sa nangyayaring ito?" Tanong niya, malamig ang tinig. Hindi si Damian na biktima ng pang-aapi, kundi si Marco. Dahil pinalaki siyang akala niya ay may karapatan siyang apihin ang iba. Tumahimik ang lahat. Napatingin si Marco sa sahig, hindi makakibo. Ang kanyang ina naman ay hindi makatingin ng diretso kay Alexander. "Sir," pagpapatuloy ni Alexander, "ang totoo, walang magulang na gustong lumaking masama ang kanilang anak. Ngunit kung hindi nating haharapin ang katotohanan ngayon, paano pa siya matututo?" Nagtagal ang usapan hanggang sa magpasya ang prinsipal. "Marco, ikaw ay makakatanggap ng disciplinary action. Hindi ka muna makakasali sa anumang aktibidad ng paaralan sa loob ng 2 linggo at inaasahan kong magsusumite ka ng sulat ng paghingi ng tawad kay Damian." Halos umiyak si Marco. Hindi sanay na siya ang napapagalitan at napapahiya. Samantalang si Damian, bagamat tahimik lang, ay hindi maiwasang maawa. "Sir," mahina niyang sabi, "hindi ko po gustong maparusahan siya. Gusto ko lang pong tumigil ang pang-aapi." Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi, maging ang prinsipal ay natigilan. "Damian," tanong nito,
Gusto mo bang bawiin ang parusa? Umiling si Damian. Hindi naman po, kung iyon ang tama, dapat pong ipatupad. Pero sana po, matuto si Marco na wag nang ulitin. Hindi po ako galit sa kanya. Sa simpleng pahayag na iyon, mas lalong humanga ang mga guro at estudyante kay Damian. Ang kanyang kababaang loob ay nagsilbing aral hindi lang kay Marco, kundi sa buong klase. Pagbalik sa silid, mas lalong lumapit ang mga kaklase kay Damian. Grabe ka, Damian, sabi ni Liza. Kung ako ang nasa posisyon mo, baka hindi ko siya mapatawad. Hindi madaling gawing ang ginawa mo, dagdag ni Carlo. Ngumiti si Damian. Hindi ko siya basta pinatawad, pero ayokong mabuhay sa galit. Kung gusto kong maging guro balang araw, kailangan kong matutong umunawa. Samantala, sa bahay ng mga De Los Reyes, ibinalita ni Adrian ang lahat kay Alexander. Papa, hindi makapaniwala ang lahat sa sinabi ni Damian. Hindi siya nagalit kay Marco. Sinabi niya pa na hindi niya gustong maparusahan ito, basta matuto lang. Napangiti si Alexander, bahagyang napailing. Mas matanda pa ang puso ng batang iyon kaysa sa maraming matatanda. Kung ang lahat ng tao ay may ganong kaisipan, mas maganda sana ang mundo. Mulit sa kabilang dako, si Marco ay hindi pa rin lubos na nakatanggap ng aral. Habang nakaupo siya sa kanilang silid, kinakausap ng kanyang ina, patuloy ang kanyang pagkainis. Marco, hindi mo dapat hinayaan na ganyang ka pinapahiya. Tandaan mo, hindi tayo basta-basta. Hindi tayo pwedeng matalo ng isang pulubi. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Marco, naroon ang hiya. Naisip niyang totoo ang sinabi ni Damian na hindi niya kailanman kayang sirain ang sipag at determinasyon ng isang taong may pangarap. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang mas makita ng mga estudyante ang pagbabago sa klase. Si Damian ay hindi na lamang tinuturing na pulubi, kundi kaklase na kapantay nila. Ang dating mga nakatingin ng masama ay ngayon ay nagiging tahimik at ang ilan ay nagiging magiliw. Damian, ang galing mo kanina sa resitasyon, papuri ni Liza. Salamat, nakangiti niyang sagot. Pero kailangan ko pang mag-aral ng mas marami. Sa kanyang simpleng mga salita at kilos, unti-unti niyang nakukuha ang respeto ng lahat. At para kay Adrian, iyon ang pinakamasayang bahagi. Ang makita ang kanyang kaibigan na dati nakasilip lamang sa bintana, ngayon ay nagiging ilaw para sa iba. Ngunit hindi doon natatapos ang lahat. Habang unti-unting nabubunyag ang katotohanan at natatanggap na si Damian ng kanyang mga kaklase, may mas malalim tang laban na naghihintay. Hindi na lamang laban sa mga mapang-api, kundi laban sa sistemang pumipigil sa maraming batang katulad niya na mangarap at magtagumpay. At doon nagsimulang mabuo ang ideya sa isip ni Alexander, isang ideya na hindi lamang magbabago kay Damian, kundi magbubukas ng pinto para sa libo-libong batang katulad niya. Lumipas ang mga araw matapos ang insidente kay Marco. Bagamat nanatili pa rin ang ilang negatibong bulungan, mas malinaw na ngayon na mas marami ang pumapanig kay Damian. Hindi na siya ang batang nilalayuan o tinutuligsa. Sa halip, siya na ang nagsisilbing inspirasyon, hindi lamang sa kanyang mga kaklase, kundi pati sa mga guro. Isang hapon, habang naglalakad si Alexander sa pasilyo ng paaralan, nasalubong niya ang prinsipal. Mr. De Los Reyes, bati ng prinsipal, hindi ko maipaliwanag kung gaano kalaking epekto ng desisyon ninyo. Ang bata ay hindi lamang nakikinabang, pati na rin ang mga kaklase niya. Natututo silang magkaroon ng malasakit at respeto. Ngumiti si Alexander. At mas natututo akong makita ang kahulugan ng yaman. Ang tunay na yaman ay kapag nagagamit ito para baguhin ang buhay ng iba. Sa klase, lalo pang umangat ang kumpiyansa ni Damian. Tuwing may resitasyon, kahit nagkakamali siya, nakikita ang tapang niyang subukan muli. Mas maraming bata ang lumalapit sa kanya para makisali sa kanyang pag-aaral kasama si Adrian. Ang simpleng pangarap niya noon na matutong bumasa ay unti-unti nang lumalaki. Isang araw kinausap siya ni Gundina Alvarez matapos ang klase. Damian, may gusto akong itanong, bakit mo gustong maging guro balang araw? Napatigil siya, iniisip ang tamang sagot. Ma'am,
Kasi po, ayokong maranasan ng ibang bata ang naranasan ko. Kung matutulungan ko silang mag-aral, baka hindi na sila kailangang magpalimos o magtiis ng gutom. Gusto kong maging guro kasi gusto kong magbigay ng pag-asa. Natahimik si Gining Alvarez, napangiti at napaluha. Napakaganda ng pangarap mo, Damian. Tandaan mo, wala kang hindi kayang abutin kung patuloy kang magsisikap. Samantala, sa bahay ng mga De Los Reyes, nagkaroon ng malalim na pag-uusap si Alexander at ang kanyang anak. Papa, wika ni Adrian, hindi lang po si Damian ang natutulungan ninyo. Pati ako natututo. Natututo akong pahalagahan ang mga bagay na hindi nakikita ng mata. Hinaplos ni Alexander ang ulo ng anak. At ikaw rin ang nagturo sa akin, anak. Kung hindi mo siya pinansin noong una, hindi ko sana nakita ang kahalagahan ng pagtulong. Habang mas lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, mas dumarami ring estudyante ang humahanga kay Damian. Dumating ang puntong imbes na pagtawanan, pinapalakpakan na siya ng buong klase sa tuwing nakakakuha siya ng tamang sagot. Unti-unti nang nagiging normal ang kanyang presensya. Hindi bilang pulubi, kundi bilang kapantay nila. Ngunit higit sa lahat, may mas malaking pagbabago ring nangyayari. Si Alexander ay nagsimulang magplano ng isang proyekto, isang foundation para sa mga batang mahihirap na gustong makapag-aral. Hindi niya ito agad sinabi sa lahat, ngunit nagsimula na siyang makipagpulong sa ilang mga guro at opisyal. Kung si Damian ay nagbago dahil sa pagkakataon, bakit hindi natin ibigay iyon sa mas marami pa? Tanong niya sa isang pagpupulong. Ayokong manatili lang to sa iisang bata. Gusto kong dumami ang Damian sa bansang ito. Habang pinaplano iyon, si Damian ay mas lalong nagsusumikap. Sa gabi, patuloy pa rin siyang nagtuturo sa mga batang lansangan. Kahit pagod mula sa klase, nakikita sa kanyang mga mata ang kislap ng isang batang may layunin. Mga kaibigan, sabi niyang minsang nagtitipon ng mga bata sa ilalim ng poste ng ilaw. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kahit mahirap tayo, basta't may natututunan tayo, may pag-asa tayo. Napalakpakan siya ng mga bata at doon niya naramdaman ang diwa ng kanyang pangarap. Isang araw, dumating si Adrian upang sorpresahin siya sa pagtuturo. Damian, ang galing mo. Hindi lang ikaw ang natututo ngayon, ikaw na rin ang nagtuturo. Napangiti si Damian. Adrian, ito na yata ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Hindi lang para sa sarili ko ang natututunan ko, kundi para rin sa iba. At sa sandaling iyon habang nakatingin si Alexander mula sa malayo, ramdam niyang tama ang anyang naging desisyon. Ang batang pulubi na minsang kinukutya ay ngayoy inspirasyon hindi lamang ng kanyang anak, kundi ng buong komunidad. Ang dating istorya ng isang batang nakasilip lamang sa bintana ng silid-aralan ay ngayon naging kwento ng isang batang nagbukas ng pinto para sa iba at sa tulong ng isang bilyonaryong natutong makita ang tunay na halaga ng buhay. Nagsimula ang isang bagong yugto, hindi lamang para kay Damian, kundi para sa lahat ng batang nangangarap. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, isang bagay ang naging malinaw. Ang kahirapan ay hindi hadlang para mangarap, basta't mayroong taong handang maniwala at magbigay ng pagkakataon. Sa puso ni Damian, malinaw ang kanyang bagong pangarap, hindi lang makapagtapos, kundi maging daan para sa pagbabago ng marami pang buhay.